Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nandilim ang mukha ni Jacob nang sabihin niya iyon. Nakaramdam din ito ng hindi kasiguraduhan. Katunayan ay hindi rin naniwala si Jacob na ganoong klase ng tao si Daryl. Ngunit napatunayan ng sitwasyon na ganoon na nga. Isa pa, amoy alak si Daryl. Ngunit laging mature si Jacob sa kanyang mga ginagawa dahil ang Manor Master ng famed Sword Manor ay naghintay na magising si Daryl bago ito questionin. Tito. Ngunit nabahala si Lucas ng sandaling iyon, seryoso itong nagsalita. Kahit ano pa ang katotohanan ay lasing pa rin si Daryl at hanggang ngayon nakahiga pa rin ito sa higaan ni Parker. Maaari nitong masira ang pagka-inosente ni Parker at ang reputasyon ng famed Sword Manor. Paano kung may lumabas na balitang nagkunwari tayong tila walang nangyari? Paano tayo makikita ng ibang tao? Paano magpapakasal si Parker sa hinaharap? Matuwid na nagsalita si Lucas bago nito tiningnan ang mga tao sa paligid. Sa tingin ko ay kailangan mula natin siya itali at saka tanungin pagkagising niya. Nang sa ganon ay hindi nito masisira ang reputasyon ng famed Sword Manor. Marami ang tumango sa sinabi nito. Tama, dapat natin yung gawin para sa reputasyon ng famed Sword Manor. Napaka makapangyarihan ni Daryl. Kapag totoo pala ang sinabi ni Master Lucas tungkol sa mga gusto nitong gawing mga bagay na hindi kaaya-aya kay Miss Parker, at hindi tayo lumaban, sinong maghahawak ng sitwasyon kapag hindi niya ito inamin? Tama. Itali muna siya. Patuloy ang pag-uusap ng mga tao habang matinding nakakunot si Jacob. Hindi ito sigurado. Hindi isang ordinaryong tao si Daryl. Maaaring hindi tama kung itatali nila ito habang lasing. Tama ang lahat. Kung totoong may pagnanasa at masamang tao si Daryl, at wala silang ginawa ng sandaling iyon, ay walang makakalaban sa lalaki kapag nagising na ito. Tito! Mabilis na nagsalita si Lucas nang makita nito ang nag-alangang si Jacob. Tinulungan ni Daryl ang famed Sword Manor para matalo si Jackiel noong umaga. Gagawin ko ito para sa inyo kung makakapagpadali ito para sa inyo. Hindi nito maapektuhan ang relasyon sa pagitan niya at ng famed Sword Manor sa oras na isa lamang itong pagkakamali. Okay. Hindi na nag-alangan pa si Jacob sa kanyang narinig at tumango ito. Iyon ang problema ni Jacob. Nag-alala ito na baka mahihirapan silang magpaliwanag kung itatali nila si Daryl pero bandang huli ay isa lamang itong pagkakamali. Isa pa, mahirap makakita ng isang kaibigang katulad ni Daryl. Mawawalan ng malakas na kakampi ang famed Sword Manor kapag nasira ng mga ito ang kanilang relasyon sa isa't isa. Nanatili ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Lucas nang makita nito ang pagsang-ayon ni Jacob pero natuwa ang puso nito. Nang sumunod na segundo ay lumingon si Lucas kay Parker. Ano sa tingin mo, pinsan? Sa huli ay kaibigan ni Daryl si Parker. Natural lamang na maghanap ito ng opinyon ng babae bago nila itali si Daryl. Ako ay. Mariing kinagat ni Parker ang kanyang labi at labis ang klopikadong ekspresyon ng maganda nitong mukha. Magulo ang pag-iisip nito nang makita na nakatingin ang lahat sa kanya. Mahina itong nagsalita. Hindi ko alam, kayo na ang bahala. Katunayan ay hindi naniwala si Parker na isang manyak na tao si Daryl. Ngunit kailangan itong gawin para sa reputasyon ng famed Sword Manor at para sa kanyang pagka-inosente. Napagdesisyonan ni Parker na kailangan niyang humingi ng tawad kay Daryl kung isa talaga itong pagkakamali. Naniwala ang babae na mapagbigay na tao si Daryl at wala lang ito sa kanya. Mga lalaki. Hindi nag-alangan si Lucas nang marinig ito ang sagot ni Parker at kinuway ang kanyang mga kamay. Bilisan niyong itali si Daryl. Kaagad na tinali ng dalawang kasama nito si Daryl sa ilalim ng kanyang pag-uutos. Walang malay at walang alam sa mga nangyayari si Daryl ng sandaling iyon. Tito! Seryosong sabi ni Lucas kay Jacob. Babantayan ko si Daryl ngayong gabi para makapagpahinga kayo. HMM! Tumango si Jacob at tiningnan nito ang paligid. Sige na, magpahinga na kayong lahat. Pagtapos ay dahal-dahang umalis ng kwarto si Jacob. Naghiwa-hiwalay ang mga tao at pumunta sa kanya-kanyang patutunguhan. Ngumiti si Lucas at kinausap nito si Parker. Magpahinga ka na rin, pinsan. Ipinag-utos din ni Lucas sa dalawa niyang kasama na buhatin palabas si Daryl.
Young Master. Nang makalabas na sila ay hindi napigilang magtanong ng isa sa kanyang mga kasama. Anong susunod nating gagawin? Hintayin siyang magising bukas. Bobo. Masama itong tiningnan ni Lucas. Nakuha ng kaguluhan sa kwarto ni Parker ang atensyon ng lahat. Ngayon ay hindi muna pwedeng bumalik ang mga nagpapatrolya sa kanilang lungga. Gagamitin natin ang pagkakataong ito para puntahan si Daryl. Marami itong ginawa para lamang malasing si Daryl. Paano nito hahayaang gumising ang lalaki sa famed Sword Manor? Tumango ang dalawa nitong kasama nang marinig iyon. Mabilis nilang sinundan si Lucas at bumalik sa pintuan. Bilang pinsan ni Parker, madalas magpunta si Lucas sa famed Sword Manor at naging pamilyar ito sa paligid. Hindi nagtagal ay nagawa nilang ilabas ng manor si Daryl sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Makalipas ang kalahating oras ay nagbuntong hininga si Lucas sa gilid ng burol ilang kilometro ang layo mula sa hilaga ng famed Sword Manor, labis itong natuwa. Haha! Sa wakas ay nagawa nitong ilabas si Daryl. Kailangan lamang nilang bumalik sa punong altar at ibigay si Daryl sa Secmaster. Hindi takot si Lucas sa biglaang pagtanong ni Jacob sa biglaang pakawala ni Daryl. Sa parehong sandali ay maaari nitong sabihin na nagising si Daryl at napagtantong may masamang nangyari bago ito patagong lumabas ng famed Sword Manor mula sa kahihiyan. Sandali! May biglang naisip si Lucas nang paalis na sana sila, ang bigay ito ng utos sa dalawang tauhan. Ilapag si Daryl at tingnan kung mayroon siyang dalang gamit. Haha! Hindi lamang Secmaster ng Elysium Gate si Daryl, Emperor din ito ng Westrington. Paniguradong marami siyang mahahalagang bagay na dala. Baka may makita akong ultimate manual kapag hinalughog ko ang kagamitan niya bago siya dalhin sa Illusion Sound Sect. Napangiti si Lucas habang naisip iyon. Masusunod, Young Master. Sumagot ang dalawang tauhan at inilapag si Daryl bago nagsimulang maghanap sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ay may nakita silang dalawang bagay. Una ay ang pagoda habang ang isa naman ay ang Enchanted Beast Pouch. Nagbabago ang laki ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, kaya naman ang pinakamaliit na laki ang ginagamit ni Daryl, kasing taas nito ang hinlalaki, kapag hindi niya ito ginagamit. Sa mata ng ordinaryong tao ay walang espesyal dito, mahihirapan din ang mga ito para matuklasan ang mga sikreto ng pagoda. Nang sandaling iyon ay pinulot ni Lucas ang pagoda at inikot ito para tingnan. Napakunot ito at nagsalita. Puno ito ng espiritual na mga aura, mukhang mahalagang bagay ito pero anong nagagawa nito? Muling isinabit ni Lucas ang pagoda sa lig ni Daryl. Pagtapos ay kinuha ni Lucas ang Enchanted Beast Pouch at masayang nagsalita. Nakaka-interes! Kahit na magaling na batang master ng pamilya si Lucas ay gusto lamang nitong walang gawin at wala rin itong mga kaalaman. Hindi nito alam na isa sa mga mahahalagang bagay ang pagoda. Habang bihirang bagay naman ang Enchanted Beast Pouch, hindi pa ito nakita ni Lucas kailanman. Ngunit naramdaman ni Lucas na mahina ang selyo ng bukasan ng lalagyan. Kahit na hindi pa alam ni Lucas kung ano ang Enchanted Beast Pouch ay nahulaan nitong isa itong magandang bagay dahil mayroong selyo sa bukasan nito. Katsa! Nang sumunod na segundo ay hindi nag-alangan si Lucas nang gamitin nito ang kanyang internal na enerhiya at basagin pabukas ang selyo. Tama si Lucas. Napakahina ng selyo ng bukasan ng pouch. Ginamit lamang itong pangharang at para makapagpaingang maigi ang Enchanted Beast. Mabilis na mabubuksan ng may kahit anong level sa Martial Saint ang Enchanted Beast Pouch. Ngunit hindi pa rin alam ni Lucas kung ano ang laman nito, nakita ang pagkasabik at antisipasyon sa mga mata ng lalaki. Walang pasensyang ipinasok ni Lucas ang kanyang kamay sa lalagyan, at ginalugad ang loob nito nang mabuksan niya ang selyo. Roar! Nagmula sa Enchanted Beast Pouch ang nakakawasak ng daigdig na pagsigaw bago lumabas ang napakalaking anyo rito at nagpakita sa harap ni Luca at ng iba pa. Ito ay si Rocky na pagmamay-ari ni Daryl. Nagpapahinga lamang si Rocky sa Enchanted Beast Pouch nang bigla nitong napansin na may nagbubukas ng pouch. Isa pa, ang aura ng taong iyon ay hindi kay Daryl, kaya naman hindi nag-alangang lumabas si Rocky kaagad. Gasp! Nang sandaling iyon ay nanginig si Lucas at natumba ito sa sahig paupo. Gulat itong nakatingin kay Rocky at halos mamatay ito sa takot.
Labis ring pinagpawisan ang dalawa nitong kasamang nasa likuran niya. Napakalakas na aura. Mukhang isang tigre na may pakpak ang halimaw na yan, napakalaki rin ng kanyang katawan. Hindi kaya ito ang malamat na si Rocky? Nang sandaling iyon ay nakatayo roon si Lucas, at ang iba pa habang gulat na nakatingin kay Rocky. Lahat sila ay takot na takot at hindi man lang nagtangkang huminga. Labis ang takot ni Lucas nang sandaling iyon. Noong una ay naisip nitong mayroong maraming kayamanan ang nasa pouch, ngunit hindi nito inakalang naroon ang enchanted beast na si Rocky. Malinaw na naramdaman ni Lucas na napakalakas ng nasa harap niyang si Rocky. Kahit magsanib puwersa pa silang tatlo, ay wala pa rin silang laban kay Rocky. Muling umangil si Rocky ng sandaling iyon. Binuksan niya ang kanyang bibig para kunin ang enchanted beast pouch na nasa sahig at binuhat nito si Daryl at saka lumipad sa kalangitan. Napakatalino ni Rocky. Naramdaman nitong hindi kaibigan ang tatlong taong nasa harapan ni Daryl. Nang sandaling iyon ay wala itong magawa dahil hindi siya maaaring umatak nang walang pag-uutos ni Daryl dahil wala pa rin itong malay. Sush! Kinuha ni Rocky si Daryl at naglaho ang dalawa sa kanyang paninigin ng matauhan si Lucas at ang dalawa pa nitong kasama. Uy! Bumalik sa wosyo si Lucas habang gulat itong nakatitig sa langit. Hindi maganda ang ekspresyon ng mukha nito. Matindi ang mga ginawa nito para lamang mahuli si Daryl. Pero wala itong magawa kundi ang panoorin si Rocky na ilayo si Daryl. Labis ang pagsisisi ni Lucas ng sandaling iyon. Hindi nito hahawakan ang mga gamit ni Daryl kung alam lang sana nito. Samantala, dinalaan ni Rocky si Daryl at nilampasan ang mga bundok bago tuluyang lumapag sa magandang lambak. Mukhang isang paraiso ang lambak na nakaharap sa tatlong anggulo ng mga bundok. Sa kalagitnaan ng lambak ay mayroong maliit na law na may malinaw na tubig habang puno ng dugo ang nakapalibot na mga halaman at bulaklak dito. Isang matalinong godly beast si Rocky. Napansin nitong hindi masama ang kapaligiran, mayroon ding tubig doon, kaya naman inilapag nito si Daryl sa tabi ng lawa bago nito talsikan ng tubig ang lalaki para magising. Ngunit lasing na lasing si Daryl at walang makakapagpagising sa kanya. Sa wakas ay sumuko na si Rocky, at humiga ito sa tabi ni Daryl habang tahimik itong nagbantay. Sa wakas ay nagising din si Daryl makalipas ang mahabang oras, nakaramdam ito ng pagkahilo nang buksan niya ang mga mata. Nang sandaling iyon ay hindi pa rin maayos ang lagay ng lalaki dahil sa kalasingan, namula ang mga mata nito, sinampal ang kanyang noo, at tumayo. Napakalakas ng epekto ng wine na ibinigay ni Lucas. Isa pa, mukhang inatake siya ni Lucas at gusto siya nitong makatulog noong nalasing siya. Napakunot ang noo ni Daryl at tiningnan ang paligid habang nag-iisip, mabilis itong nagulat. Nasaan siya? Napansin nito ang napakalinaw na lawa sa kanyang harapan dahil sa preskong hangin. Tiningnan nito ang paligid at napagtantong siya ay nasa lambak na kasing ganda ng isang paraiso. Mukhang maamo ang nakahiga sa tabi nitong si Rocky. Ano ang lugar na ito? Bumalik sa wisyo si Daryl at curious na tumingin kay Rocky. Bakit ako nandito? Anong nangyari? Nang sandaling iyon, naaalala lamang nito ang pag-inom kasama si Lucas, at kaunting baso ng wine pa lamang ang naiinom nito nang siya'y malasing. Hindi na nito alam ang mga sumunod na nangyari. Bumahing si Rocky, ipinakita nito ang kanyang dila at mapagmahal na dinilaan ang kamay ni Daryl ng kwentyunin ng lalaki, humikbi ito na tila may sinasabi kay Daryl. Ngunit nalito ang lalaki dahil hindi marunong magsalita si Rocky. Natawa sa sarili si Daryl. Kahit na matalino si Rocky ay hindi ito nakakapagsalita. Ano ang punto ng pagtatanong? Pumunta ito sa lawa para maghilamos ng bumulong ang lalaki sa sarili. Hindi na mahalaga kung nasaan siya o kung paano siya nakarating doon hanggat ligtas siya. Napakalinaw ng tubig ng lawa. Mabilis na nabuhayan si Daryl matapos nitong maghilamos para mahimasmasan at mabawasan ng tuluyan ang pagkalasing na naramdaman. Huminga ng malalim si Daryl at nagsimula itong mag-isip pabalik nang naging mas klaro na ang kanyang pag-iisip. Dapat ay nasa famed sword manor siya, ngunit anong ginagawa niya rito? Isa pa, mukhang inatake siya ni Lucas bago makatulog. Maaaring nagselo si Lucas dahil kay Parker at iyon ang naging dahilan kung bakit siya nito tinapon sa lambak na iyon. Katunayan ay hindi ito matatanggap ni Daryl kung noon ito nangyari.
Siguradong babalik ito sa famed Sword Manor para ayusin ang sama ng loob kay Lucas. Ngunit naisip nitong mabuti na rin yon matapos ang sandaling pag-iisip. Isa pa, hindi siya maaaring manatili sa famed Sword Manor at walang gawin, lalo na habang naghihintay ng balita kay Debra. Napagdesisyonan nitong siya ang maghahanap kay Debra dahil nakaalis na rin naman siya sa famed Sword Manor. Sa ganoong paraan ay mas magiging mataas ang tsansa nitong mahanap si Debra dahil na rin sa tulong ng famed Sword Manor. Ngunit sandaling napaisip si Daryl nang kanyang makita ang sariling refleksyon sa lawa at inilabas ang Transfiguration Powder. Nagsimula ang lalaking ilagay ito sa kanyang mukha. Nahanap niya ang Transfiguration Powder noong siya'y nasa underground treasure chamber ni Emperor Hauye. Noon ay nagkunwari si Daryl bilang Emperor Hauye para lokohin si Yang Jian at mayroon pang natira matapos iyon. Itinago rin ito ang tunay na pagkatao dahil nagdesisyon itong hanapin kung nasaan si Debra. Isa pa, masyado siyang sikat at madaling maging punterya, kaya naman kailangan niyang baguhin ang kanyang hitsura. Matapos ang ilang effort ay tumingin ito sa refleksyon sa tubig at napangiti sa labis na saya. Haha, nakakamanghang gamit ang Transfiguration Powder. Nang sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang hitsura si Daryl at ibang-iba na ang aura nito, mukhang isa na siyang ordinaryong tao. Walang makakahanap sa kanya kapag humalubilo ang lalaki sa grupo ng mga tao. Isang espesyal na kagamitan ang Transfiguration Powder. Ginamit iyon ni Zubaji para magbiro kay Daryl noon sa North Moana Continent at nagkunwaring bilang si Emperor Hauye para lokohin si Daryl at inisin ito ng sandaling iyon. Hindi nagtagal ay pasikretong pumunta si Daryl sa underground treasure chamber ni Emperor Hauye, lugar kung saan nakatago ang lahat ng kanyang kayamanan, para hanapin ang imaginative pill para kay Lily. Natagpuan din niya roon ang Transfiguration Powder, kaya naman dinala niya ito at hindi kaagad inubos. Nang sandaling iyon ay ginamit ni Daryl ang Transfiguration Powder para mapadali ang paghahanap kay Debra. Kahit na nakakamanghang bagay ang Transfiguration Powder, para sa kanya ay wala lamang ito kumpara kay Debra. Nakontento si Daryl sa paglagay ng make-up sa kanyang mukha. Ibinalik ni Daryl si Rocky sa loong ng porch at paalis na sana ito ng lambak. Sush! 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 Ngunit narinig ni Daryl ang mga paggalaw sa hangin ng sandaling iyon. Napatingin ito sa kabilang banda ng lawa dahil sa mga kakaibang tunog. Gasp! Nanginig ang lalaki at hindi nito napigilang magulat dahil sa pagtataka. Hayop naman! May mga tao rito. Bumagsak ang panga ni Daryl habang gulat nitong kinamot ang kanyang mga mata. Napansin nito ang nagagandahang mga payat na anyo na lumipad palapit sa kanya. Nasa 20s ang edad ng mga babae, charming at magaganda ang hitsura ng mga ito. Nakasuot sila ng light purple na bestida. Tila diwata silang lumipad sa hangin ng sandaling iyon. Katunayan ay hindi kasing ganda ni na Debra o Yvonne ang mga babaeng iyon, ngunit napakaganda ng paligid tila isang pinta, nakasuot din ng hinahangin na mga bestida ng mga ito at maganda rin ang tanawin. Labis ang pagkagulat ng nakatayong si Daryl. Hindi nagtagal ay nasa harapan ni Daryl ang mga ito. Tiningnan maigi ng babaeng pinaka-sexy at may matang hugis almond si Daryl, malamig itong nagtanong. Sino ka? Ang lakas ng loob mong pumasok sa lugar ng Sunset Sect. Mariin ang tono nito at maganda ang kanyang postura. Sunset Sect. Bilgang nagulat si Daryl nang marinig niya iyon. Hindi ba't isa lamang itong magandang lambak? Bakit ipinagbabawal na lugar ito? Anong klaseng sekta ang Sunset Sect? Maraming nasagat na balita si Daryl. Kahit na hindi pa ito nakakapunta sa Sea Continent, ay may balita pa rin ito sa sitwasyon ng mga cultivators na naroon, pero hindi nito kailanman narinig ang Sunset Sect. Hindi alam ni Daryl na kakabuo pa lamang ng Sunset Sect 10 taon ang nakalipasa. Masikreto ang mga alagad nito, at hindi kailanman nakipag-usap sa ibang mga sekta at cultivators. Maski ang Yellow Sea Continent ay hindi alam ang tungkol sa Sunset Sect, lalo pa kaya si Daryl. Selena Sparks ang pangalan ng maganda babaeng kumausap kay Daryl. Isa siya sa mga level 1 Martial Emperor na nakatatandang alagad ng Sunset Sect. Gulp! Bumalik sa wisyo si Daryl at hindi nito napigilang mapalunok ng laway. Ngumiti ang lalaki at kinausap si Selena. Nagkakamali ka, magandang dilag. Hindi ko nais manghimasok.
Dumaan lamang ako. Aalis na ako kaagad. Paalis and asana si Daryl. Ayaw nito magdulot ng panibagong gulo dahil ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay ang mahanap si Debra. Pumasok ka sa ipinagbabawal na lugar at may gana kang umalis. Napakunot ang noo ni Selena at sumigaw at mahiwaga itong lumipad palapit ng tumalikod si Daryl. Dad. May hungover pa ito kaya hindi siya kaagad nakaakto sa pag-atake ni Selena sa kanyang acupoints. Kaagad na nanigas ang katawan ni Daryl at hindi na ito makagalaw pa ng maayos. Hey. Halos maiyak si Daryl nang mapait itong ngumiti. Dumaan lang talaga ako. Hindi ako nagsisinungaling. Mga nagagandahang dilag, maaari naman tayong mag-usap ng maayos. Bakit niyo ako inatake? Mukhang napakaganda niyong lahat pero napakabrusko niyong maghawak sa mga bagay. Napaka hindi elegante. Sobrang nalungkot si Daryl ng oras na yon. Siya ang Secmaster ng Elysium Gate, ang Emperor ng Westrington, at ang bayani ng World Universe, ngunit nahuli ito ng ilang babaeng alagad. Kahiya-hiya. Ngunit wala siyang ibang magagawa dahil may tama pa siya sa alak ng sandaling yon. Sinong nagsabing uminom siya ng napakaraming wine? Ngunit nagpapasalamat din si Daryl nang ibahin niya ang kanyang hitsura bago magpakita ang mga ito dahil baka may nakakakilala sa tunay niyang pagkatao. Tumahimik ka, puro salita. Naging hindi komportable si Selena at ang mga kasama nito sa sinabi ni Daryl. Labis na namula si Selena at hindi nito mapigilang sigawan si Daryl. Maaaring mukhang tapat ang taong iyon pero isa talaga itong sinungaling magsalita. Paniguradong masamang tao siya. Naging awkward ang ekspresyon ng mukha ni Daryl nang marinig nito ang mga sinabi ni Selena. Mapait nang ngumiti ang lalaki at hindi na ang salita pa. Makalipas ang ilang minuto ay dinala si Daryl pabalik sa punong altar ng Sunset Sect. Gasp! Nang sandaling iyon, hindi mapigilang mapahinga ng malalim ni Daryl mula sa labis na pagkagulat. Napansin nitong nasa pinakasulok ng lambak ang punong altar ng Sunset Sect katabi ng lawa. Mahirap itong makita mula sa malayo dahil napapalibutan ng bamboo forest ang paligid nito. Nakita ni Daryl ang maraming pavilion sa punong altar, maraming kakaibang bulaklak at halaman doon. Hindi maipaliwanag kung gaano ito kataimtim at kaelegante. Mayroong monumentong tinayo sa tabi ng punong pinto, magulo at flowy ang nakasulat ditong Sunset Sect. Hayop! Nagulat si Daryl ng sandaling iyon. Noong una ay naging napakaganda sa kanyang paningin ang tanawin sa famed Sword Mountain. Hindi nito inakalang mayroon palang tila isang pinta sa ganda ng senaryo ng isang tagong sekta sa kailaliman ng lambak. Mas lalo pang nasorpresa si Daryl dahil walang ni isang lalaking miyembro ang Sunset Sect, lahat sila ay mga babae. Mukhang katulad ito ng Emi Sect, mga babaeng alagad lamang ang kanilang tinatanggap. Bumulong si Daryl sa kanyang sarili, at patuloy nitong tiningnan ang mga alagad habang pinupuri ang mga ito sa kanyang puso. Talagang naimpluwensyahan ng tubig at kapaligiran ang mga tao rito. Hindi lamang kamangha-mangha ang tanawin, pero napakaganda rin ng mga tao rito. Dudukutin ko ang mga mata mo kapag nagpatuloy ka pa sa pagtitig. Nang sandaling iyon ay inilapag ni Selena si Daryl sa punong entrada at malamig na nagsalita. Sundan niyo ako! Ngumiti lamang si Daryl at tahimik sa sumunod. Katunayan ay pansamantala lamang nitong maisasara ang acupoints ni Daryl dahil sa kapangyarihang mayroon siya. Patagong binuksan ni Daryl ang kanyang acupoints kanina lamang. Ngunit hindi kaagad umalis si Daryl dahil naramdaman niyang isa lamang itong pagkakamali at hindi ito kailangang seryosohin. Naniwala ang lalaki na hindi siya papahirapan ng Sunset Sect kapag ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon. Napakaraming maluwalhating puno sa mga gusali ng Sunset Sect. Nasa silong ang daanan patungong Main Hall, nagmukha itong tagong lagusan. Hindi lamang iyon, may mga alagad na nagbantay sa magkabilang gilid ng daanan. Naramdaman ni Daryl ang paglakas ng alagad habang mas lumalim ang kanyang pagtungo roon, nagpapakita lamang ito kung gaano kahigpit ang seguridad sa Sunset Sect. Kaagas na nagtaka si Daryl nang makapasok sa Main Hall. Napansin nito ng maayos na hilera ng mga nakatayong alagad na babae sa Main Hall. Nakasuot ng puti at mahabang bestida ang lahat sa kanila, hindi makamundo ang hitsura ng mga ito. Nakalagay ang trono sa pinakamataas na parte ng Main Hall.
Gawa sa purong golden thread na block ang trono, nagningning ito ng medyo kulay dilaw at may mga nakaukit din doon. Paniguradong napakamahal ng trono. Nang sandaling iyon ay nakaupo sa trono ang isang babaeng nakasuot ng rose-colored na sutla na bestida ang babae, medyo nakita ang kurbada ng katawan nito. Tila tamad itong nakaupo sa trono habang hindi maipaliwanag ang nakakaakit at charming na hitsura nito. Ito si Jasmine Yal, ang sect master ng Sunset Sect. Sush! Sa puntong iyon ay nakatingin ang lahat kay Daryl nang makita nilang dinala roon ang lalaki. Nasorpresa ang mga kababaihang alagad na naroon, snob na nakakunot ang mga ito. May istriktong tuntunin ang Sunset Sect na hindi maaaring pumasok ang sino mang lalaki sa main altar. Bakit mayroong dinalang lalaki? Sino siya? Hindi rin maganda ang ekspresyon ng kakaibang mukha ni Jasmine. Mapagmataas nitong tiningnan si Daryl. Gulp! Halos lumuwa ang mga mata ni Daryl nang makita nito ang tila taglagas na matubig na mga mata ni Jasmine. Hindi nito mapigilang lumunok. Napakaganda na ng mga alagad ng Sunset Sect, hindi halos maaalis ng isang tao ang kanyang tingin sa mga ito, pero hindi niya inakalang mas sexy at mas charming pa ang sect master ng mga ito. Ang lakas ng loob mong direktang tumingin sa sect master. Luhod! Sumigaw si Selena nang napahanga ito kay Jasmine nang lumapit ang babae at brutal na sinipa ang kanyang mga tuhod. Hindi makatayo ng maayos si Daryl, kaya kaagad itong lumuhod. Biglang nainis si Daryl nang sandaling naging hindi reasonable si Selena. Aksidente lamang siyang nakapasok sa lugar na yon at walang ginawang masama, pero parang kaaway ang pagtrato sa kanya ng babae. Selena! Nang sandaling iyon ay nagsalita si Jasmine. Anong nangyayari? Bakit ka nagdala rito ng isang lalaki? Nakalimutan mo na ba ang ating tuntunin? Hindi malakas ang boses nito, pero may kapangyarihan ang tono. Master! Nanginig at mabilis na sumagot si Selena. Hindi ko gustong baliin ang mga tuntunin. Nang himasok ang lalaki sa ating holy lake. Nakita kong kahina-hinala siya, kaya hinuli ko siya para tanungin ng master. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng mga alagad nang marinig nila ang sinabi nito. Nagningning ang mga mata ni Jasmine, nang malamig itong tumingin kay Daryl habang gumalaw ang mapupula nitong labi. Sino ka para pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Sunset Sect, ang Holy Lake? Nag-utos si Jasmine kay Selena. Hindi na kailangang dalhin siya sa akin, dahil nang himasok siya sa Holy Lake. Ilabas at patayin siya. Hindi lamang ipinagbabawal na lugar ang Sunset Sect, simbolo rin ito ng kadalisayan at kalinisang puri ng mga babaeng alagad. Taon-taon, sa tuwing magdadala sila ng bagong alagad ay binibinyagan ito sa Holy Lake. Nilapastangan ang buong Sunset Sect ng oras na may pumuntang lalaki sa lawa. Opo. Sagot ni Selena, hinila nito si Daryl at kakaladkarin and asana niya ito para patayin. Ano? Nagulat si Daryl at halos mayak ito. Hindi sinasadyang makapasok sa Holy Lake at naghinalos doon. Wala itong ibang ginawa. Bakit kailangan niyang patayin ng ganoon lang? Napakalupit. Walang magawa si Daryl ng sandaling iyon. Noong una ay inakala nitong maliit na bagay lamang iyon at maayos sa ilang sandaling pag-uusap. Ngunit hindi niya inakalang napakaseryoso pala nito at kailangan siyang pugutan ng ulo. Hindi gustong umakiso ni Daryl dahil baka mailantad niya ang totoong pagkatao. Ngunit mukhang wala siyang ibang magagawa base sa sitwasyon sa kanyang harapan. Mamamatay siya kapag hindi siya lumaban. Nagsimulang likumin ni Daryl ang kanyang internal na enerhiya at nagsimulang manlaban ng maisip iyon. HMM. Ngunit biglang napaungol sa sakit si Jasmine habang sa trono ito, sobrang nakakaakit ng boses nito. Gaspi? Biglang napalingon si Daryl at napahinga ng malalim. Gulat na gulat ang lalaki. Napansin nitong ang maayos kanina lang na si Jasmine ay namimilipit sa kanyang trono at labis na pinagpawisan at hindi tumitigil sa pagninig. Napakaputla ng maganda nitong mukha na parabang labis siyang nasasaktan. Anong nangyayari? Wow! Nagsimulang mataranta ang mga alagad na nasa hall. Master! Naku po, nag-react na naman ang chill poison na nasa kanyang katawan. Bilis, kunin niyo ang Blazing Sun Herb. Mabilis na lumabas ng main hall ang ilang alagad habang gulat ang mga ito. Chill poison.
Patagong napakunot ng noo si Daryl. Mabilis na bumalik ang ilang mga alagad. Bawat isa sa kanila ay may hawak na kakapitas lamang na blazing sun herb. Bilis! Nang sandaling iyon ay kinuha ng magandang babae na nakasuot ng dilaw at mahabang bestida ang blazing sun herb at mahusay itong pinino at pinagsama. Nagsimula itong tulungan si Jasmine para ilabas ang chill poison. Siya ang nakakatanda ng Sunset Sect at personal na doktor ni Jasmine, si Snowy Jen. Nasa edad 25 si Snowy. Maganda ang pangangatawan nito at napaka-charming ng mukha na tila isang namulaklak na daffodil, taimtim at puro. Hindi nagtagal ay nagkakulay ang maputlang mukha ni Jasmine matapos gamitin ang blazing sun herb. Nang sandaling iyon ay patagong napabuntong hininga ang lahat at kumalma. HMM? Napatingin si Jasmine kay Daryl at malamig na nagsalita. Bakit nandito pa rin ang lalaking yan? Sa kanyang mga mata ay isang ordinaryong nanghimasok na tao lamang si Daryl. Hindi nakakaawa ang mamatay ito, isa pa, ayaw na niya itong makita. Mabilis na bumalik sa wisyo si Selena at sumagot. Nag-alala po ako sa chill poison na nasa katawan ng master. Pasensya na sa pagkaantala. Gagawin ko na ito ngayon din. Ilalabas and asana niya si Daryl. Sandali. Nang sanlading iyon ay hindi mapigilang sumigaw ni Daryl. Tatanungin ko ang Secmaster, nilason ka ba ng Millennium Ice Toad? Kanina lang ay namutla ang mukha ni Jasmine, at may pagkaberde ang gitna ng kilay nito. Malinaw na nilason siya ng Millennium Ice Toast. Kumalat sa kanyang katawan ang lason, at naging sakit bago ito naging chill poison. Medyo matagal ding sumama si Daryl sa Divine Farmer, at natuto ito ng ilang kasanayan sa medisina mula sa Divine Farmer, kaya naman mabilis nitong napansin ang mga sintomas ni Jasmine. Ma'am? Nagulat si Jasmine nang marinig niya iyon, labis ring na sorpresa ang mga napatingin kay Daryl. Paano niya napansin? Paano mo nalaman? Bumalik sa misyo si Jasmine nang sandaling iyon. Tiningnan nitong maigi si Daryl at malamig na nagsalita. Magsabi ka ng totoo at sabihin mo sa akin ngayon din, kundi ay hihilingin mong sanay hindi ka na nabuhay. Galing sa chili aura ng Millennium Ice Toad ang chill poison na nasa katawan ni Jasmine. 5 taon na ang nakaraan nang nag-ikot si Jamin at aksidente nitong nadaanan ang kuweba ng Millennium Ice Toad, nasugatan siya roon. Kumalat ang chill aura sa kaniyang katawan at naging chill poison ito. Taon-taon ay lumalakas ang lason sa katawan tuwing tag-init. Hindi matitiis ang paghihirap. Pero si Snowy lamang ang nakakaalam sa insidenteng ito. Paano ito nalaman ng isang estranghero? Naging malamig ang magandang mukha ni Jasmine nang maisip niya iyon. Magmula noong nabuo ang Sunset Sect ay bihira nang maglibot ang mga alagad sa mundo ng mga cultivator. Ngunit na-curious ang ilang cultivator sa tuwing nalalaman nila ang tungkol sa Sunset Sect at gusto nilang tingnan kung anong mayroon dito. Lalo na ang mga masasamang cultivator na laging naghahanap ng paraan para makapasok kapag nababalitaan nilang puno ng magagandang dilag ang Sunset Sect. Nakapagdesisyon si Jasmine. Hindi niya madaling papatawarin si Daryl kapag sinadya nitong pumasok at mayroon palang ibang intensyon. Hihi! Hindi nag-isip si Daryl tungkol sa mga tingin ng mga nakapalibot, ngumiti ito kay Jasmine. Huwag kang mag-alala, Secmaster. Nag-aral ako ng medisina, binibiyang diin ito ang obserbasyon, amoy, pagtatanong, at pagtuklas. Natural lamang na kaya kong makita ang mga sintomas. Ano? Nagulat si Jasmine at ang mga nakapalibot na alagad sa kanilang narinig. Marami sa mga alagad ang natauhan at hindi nila napigilang mapangiti. Sinabi ng bihis magsasakang ito na nag-aral siya ng medisina. Nakaka-interes. Mukha siyang tapat pero mayabang. Nang sandaling iyon ay mabilis na kinausap ni Selena si Jasmine. Master, magaling magsalita ang lalaking ito. Hindi niyo siya maaaring pagkatiwalaan. Hindi nakalimutan ni Selena ang mapatitig kay Daryl nang magsalita siya. Patuloy ang pagsasalita ng lalaki, habang papunta sa main hall, hindi maganda ang tono nito, kaya paano sila maniniwala sa mga sinasabi nito? Hayop! Hindi alam ni Daryl kung matatawa o maiiyak ba siya nang marinig yon, wala itong masabi, habang nakatingin kay Selena. Napakalupit ng abbaing ito. Medyo inasar lang naman kita kanina. Nagkakaroon ka talaga ng hinanakit. Dapat mo na ba akong hamakin ngayon?
Mabilis na sinagot ni Daryl si Jasmine habang naisip iyon. Paano ako magsisinungaling sa iyo, Master? Nagsasabing ako ng totoo. Mahuhusay na pamilya ng mga doktor ang aking mga ninuno. Nakakalungkot lamang na hindi na ito umabot sa aking generation. Pero marami akong binasang mga libro ng medisina na ipinasa sa akin. Hindi niya maaaring ilantad ang tunay na pagkatao, kaya lamang nitong gumawa ng istorya. HMM. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jasmine nang marinig iyon. Sa tingin mo ay pakakawalan kita kapag sinabi mo ito sa akin galing sa iyong talento. Hindi na nag-abala pang magsalita si Jasmine. Sumenyas ito kay Selena para kaladkarin at patayin ang lalaki. Master. Bigalang kinabahan si Daryl bago nito tingnan si Jasmine at saka nagsalita. Siyempre ay hindi iyan ang ibig kong sabihin. Sinasabi kong mayroon akong solusyon para permanenteng maialis ang chill poison sa iyong katawan. Nagpatuloy ang seryosong si Daryl. Ayon sa kasanayan ng medisina ng aking pamilya, at base na rin sa iyong sitwasyon, ay maaaring mapigilan ng Blazing Sun Herb ang chill poison, pero hindi ka nito tuluyang mapapagaling. Mayroon akong reseta na magpapasiguro ang iyong paggaling. Ngunit kailangan mo itong sundin sa loob ng kalahating taon. Ano? Nagulat ang lahat ng marinig iyon, gulat nilang tiningnan si Daryl. Makalipas ang ilang segundo ay marami sa mga alagad ang napakagat sa kanilang labi upang hindi matawa habang mapang-asar na nakatingin kay Daryl. Sumusobra na ang mga salita ng lalaking ito. Nakakatawa naman. Hindi nga mapagaling ng kasanayan sa medisina ni Snowy ang sakit ni Master, pero may lakas ng loob ang lalaking ito para sabihin na kaya niya itong pagalingin. Nakakatawa. Napakayabang. Nakakamuhing nilalang talaga ang mga kalalakihan. Patuloy sa pangmamaliit kay Daryl ang mga alagad, hindi rin napigilan ng nasa gilid na si Snowy ang mapasinghal. Hindi na itago ni Snowy ang mapagmataas niyang tingin, malamig nitong kinausap kay Daryl. Napakayabang mo. Sino ka para magsinungaling sa Sect Master? 3 taon ang ginugol ko sa pagre-research tungkol sa chill poison, at nabasa ko na ang lahat ng mga libro ng medisina, walang kwenta ang maraming solusyon na nakasaad sa mga iyon. Ilang libro lamang ang nabasa mo pero sinasabi mong kaya mo siyang pagalingin. Sinong niloloko mo? Sush! Naubusan din ng pasensya si Jasmine ng oras na iyon, tiningnan nito si Daryl at malamig na nagsalita. Napakatapang at aroganteng tao. Sino ka para lokohin ako? Sa tingin mo ay magagamot mo ang aking chill poison. Naloko na ito ng isang lalaki bilang isang Sun Sect Master, kaya paano niya ito matatanggap? Say! Mapait nang umiti si Daryl nang marinig iyon, at wala itong magawa ng magsalita. Wala po akong sama ng loob sa inyo, Sect Master, kaya bakit naman kita lolokohin? Totoo ang lahat ng sinabi ko. Sinasabi ko lamang ito para pakawalan niyo na ako. Mariing nagsalita si Daryl. Isa pa. Nasa inyong kamay na ang aking buhay. Bakit hindi niyo subukang paniwalaan ako ng isang beses? Pakawalan niyo ako kapag nagawa ko, at patayin niyo ako kapag hindi umepekto. Kinagat ni Jasmine ang kanyang labi, at napaisip nang makita nito ang seryosong ekspresyon ni Daryl. Tama siya. Hindi na niya kailangan pang magdusa kapag muling umatake ang lason sa hinaharap kung maaalis ng lalaki ang lason sa kanyang katawan. Komplikadong tiningnan ni Jasmine si Daryl habang nag-iisip. Tumango ito at nagsalita. Sige. Isang beses lamang kitang pagkakatiwalaan. Hindi kita papakawalan kapag nagsinungaling ka sa akin. Kinuway ng babae ang kanyang mga kamay at sumenyas na pakawalan si Daryl. Ano? Talagang sumang-ayon ang Sect Master sa plano ni Daryl. Matindi ang pagkunot ng noo ng katabi nitong si Snowy. Gusto nitong sabihan si Jasmine na huwag pagkatiwalaan ang lalaki. Ngunit nagpigil ito nang makita ang seryosong ekspresyon ni Jasmine. Mga kapwa kong magagandang dilag. Nang sandaling iyon ay ngumiti si Daryl at tumingin sa mga nakapalibot na alagad. Pakitulungan akong maghanda ng ilang halamang gamot. Kailangan ko ng mga sunflower at dragon whisters herb. Nilista ni Daryl ang lahat ng mahahalagang sangkap na kakailanganin niya. Sush! Kaagad na matinding namula ang mga alagad ng Sunset Sect, nahiya at nainis sa parehong sandali. Bakit napakahindi angkop ng taong ito? Talagang tinawag niyang nagagandahang dilag ang mga ito.
Ngunit pinigil ng malulungkot na mga alagad ang kanilang emosyon nang sundin nila ang kasunduan ng kanilang sect master sa lalaki bago umalis ng main hall para kumuha ng mga kakailanganing sangkap. Mayroong kakaiba at mahahalagang halaman sa Sunset Sect, naroon ang lahat ng kailangan ni Daryl. Hindi nagtagal ay naihanda na ang mga sangkap. Magaling! Lumingon si Daryl para tingnan si Selena nang makita nito ang mga sangkap. Maari ba akong magpakuha ng cauldron? Gagawa ako ng elixir. Mahinahon pero mariin ang kanya tono. Siya ni Daryl. Magandang babae si Selena, ngunit malupit ito dahil patuloy niyang sinubukang patayin si Daryl nang dahil lang sa aksidenteng pumasok sa lugar ang lalaki. Nang sandaling iyon ay perpekto ang pagkakataong iyon para kay Daryl para magamit ang babae sa pamamagitan ng pag-utos. Ikaw. Namula sa galit si Selena. Nagtangkang mag-utos ang lalaking ito na napapalapit na sa kamatayan para maghanda ng mga bagay. Nakakamuhi nga naman. Sa puso ni Daryl ay hindi naniwala si Selena na matatanggal ni Daryl ang lasong nasa katawan ng sect master. Ngunit hindi nang tangkang magpabagal-bagal ni Selena nang makita nito ang mabilis na pagsang-ayon ni Jasmine. Sinamaan nito ang ilan sa nakababata niyang kapatid para maghanda ng lutuan. What? Mabilis na napatingin kay Daryl sina Jasmine, Snowy, at ang iba pang mga alagad dahil sa pagkagulat, na puno ng sorpresa ang kanilang mga mata. Marunong siyang magpino ng mga elixir. Hindi mo lamang kailangang mabigyan ng biyaya para ma-master ang paggawa ng elixir, kailangan din ng matinding komprehensyon at pagiging malikhain. Hindi ito kayang matutunan o ma-master ng isang ordinaryong tao. Ngunit alam ng ordinaryong taong nasa kanilang harapan hindi lamang ang tungkol sa medisina, pero pati ang paggawa ng elixir. Hindi ito kapanipaniwala. Hindi nagtagal ay dinala ni Selena at ng ilang mga alagad ang cauldron. Tiningnan ni Daryl ang lutuang gawa sa purong tanso. Hindi na masama. Nag-utos si Daryl kay Selena. Hey ganda. Tulungan mo akong magsindi ng apoy. HMM. Sandaling nagulat si Selena bago ito kaagad nagsalita ng pabalang. Anong sinabi mo? Gusto mong tulungan kita sa pagsindi ng apoy. Habang tumatagal ay mas nagiging bastos ang lalaking iyon. Siya ang nakatatandang kapatid ng Sunset Sect. Ang lakas ng loob ng lalaki para utusan itong magsindi ng apoy. Seryosong nagtanong si Daryl at kinuway pa nito ang kanyang mga kamay. Bakit? Nakakahiya bang gawin yon? Ayos lang kung ayaw mo dahil para sa sect master mo naman ang elixir na ito. Paniguradong mas mahalaga ang ego mo kesa sa buhay ng iyong sect master. Kahit na seryoso ang kanyang ekspresyon, ay natawa sa loob si Daryl. Napakayabang ng Selenang ito. Tatanggalin ko ang proud at mayabang na pag-uugali mo. Ikaw. Labis na nagalit si Selena nang marinig iyon, malinaw na sinadya niya iyon. Sige. Tutulungan kitang magsindi ng apoy para kay sect master. Makikita mo kung paano kita papahirapan mamaya kapag hindi ka nakagawa ng elixir. Tinitigan ni Selena si Daryl at nagsimulang sindihan ang apoy habang nasa isip iyon. Ngumiti si Daryl at nagsimulang paghiwalayin ang mga sangkap bago niya ito ilagay sa cauldron ng naaayon sa pagkasunod-sunod, seryoso at maingat ang bawat hakbang. Marami sa mga alagad ang nakatingin kay Daryl habang naghalo-halo ang kanilang emosyon sa eksenang iyon. Mukhang alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi kaya ikayang gumawa ng taong iyon ng elixir. May pagsisisyasat na nakatingin si Snowy kay Daryl binantayan ang bawat galaw ng lalaki. Nagsimula nitong makita sa ibang anggulo si Daryl nang mapagtanto niyang hindi nagkukunwari ang lalaki bilang isang taong may kasanayan sa medisina. Ngunit medyo nakakatawa yon para kay Selena. Nagsimula na siyang magpino ng elixir. Sinong niloloko niya? Di nagtagal ay natapos si Daryl sa paglagay ng mga sangkap at nagsimula itong kontrolin ang lakas ng apoy. Uminit din sa buong main hall habang patuloy ang pagtaas ng temperatura ng cauldron. Hindi mapigilang mapasinghal ni Selena ilang sandali lamang dahil 1-0 minuto na ang nakalipas. Pre, marunong ka talagang umarte. Mamamatay ka talaga kapag hindi mo nagawa ang elixir. Sa puso ni Selena ay naniwala itong hindi marunong gumawa ng elixir ni Daryl at takot lamang itong mamatay, kaya naman gumawa ito ng paraan para mapahaba ang kanyang oras. Ngumiti si Daryl pero hindi ito nagsalita. Bang!
May biglang pagninig ng cauldron ng oras na yon. Napasigaw sa gulat ang mga nakapalibot na mga alagad at mabilis na lumayo dahil akala nila isasabog ang cauldron. Ngunit nang bumalik sa wisyo ay napansin nilang hindi man lang nag-crack ang cauldron. Ang tunog ng pagninig ay reaksyon lamang sa pagdaloy ng aura sa cauldron dahil sa mataas na temperatura. Nang sandaling iyon ay binuksan ni Daryl ang lutuan habang kalmado ang ekspresyon. Nang sandaling iyon ay hindi mapigilan ng mga alagad ang tumingin. Maski si Jasmine ay napatingkayad para makita ang loob nito. Tahimik ang buong main hall. Ano? Nang sumunod na sandali ay marami sa mga alagad ang hindi napigilan ang mapasigaw ng malakas at naramdaman ng mga ito ang sobrang paglambot ng kanilang mga binti. Napansin nila ang kulay dugong elixir na nasa ilalim ng cauldron, naglabas ito na napakalakas na yang aura. Hindi lamang iyon, kumalat din sa hangin ang aroma ng elixir pill. Ano? Nagawa niyang makagawa ng elixir. Nang sandaling iyon ay naging bangko ang pag-iisip ng lahat at tumingin sa elixir na nasa cauldron, hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita. Kinagat ni Selena ang kanyang labi habang nanginig ito at walang masabing tiningnan si Daryl dahil sa labis na pagkagulat. Hindi lamang labis na nasorpresa si Selena ng sandaling iyon pero na-curious din ito. Ang ordinaryong lalaki na nakasuot ng ordinaryong damit ay marunong palang gumawa ng mga elixir. Master. Nang sandaling iyon ay inilabas ni Daryl ang elixir at tuminigin kay Jasmine. Handa na ang elixir na tinatawag na yang pill. Makatutulong ito sa pag-cultivate at pagpapalakas sa katawan, epektibo rin ito sa pagtanggal ng chill poison na nasa loob ng iyong katawan. Yang pill ang elixir na ginawa ni Daryl. Noon, ang apo ng Eternal Life Palace Sect Golden Leon mula sa World Universe, si Evelyn Featherstone, ay buwan-buwan na kararanas ng matinding sakit tuwing dadatnan ito, dahil natural na yin at malamig ang kanyang katawan. Gumawa si Daryl ng yang pill at tuluyan nitong napagaling si Evelyn. Kahit na iba ang sitwasyon ni Jasmine kay Evelyn dahil nilason siya ng Millennium Ice Toad, ang yang pill ang mortal na kaaway ng lahat ng chill aura sa buong mundo. Mapapagaling din ito si Jasmine sa oras na inumin niya ito. Lumapit si Daryl at iaabot en asana nito ang elixir kay Jasmine. Sandali! Natauhan si Selena at tiningnan nitong maigi si Daryl, hindi maitago ng babae ang hinala sa kanyang puso. Malamig itong nagsalita. Sa tingin mo ba ay maaari kang gumawa ng elixir, at pangalanan ito para maloko ang aming sect master? Kinausap ni Selena si Jasmine. Master, hindi natin kilala kung sino ang taong ito at hindi rin natin alam kung anong klaseng elixir ang kanyang ginawa. Paano kung isa pala itong lason? Hindi ba't mas lalala lamang ang sitwasyon kapag nainom niyo ito? Marami sa mga alagad ang tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Tama ang nakatatandang kapatid. Mukhang kahina-hinala ang lalaking ito. Hindi natin maaaring pagkatiwalaan ang kanyang mga salita. Tama, mukha lamang siyang isang ordinaryong tao, pero marunong siyang gumawa ng mga elixir. Kailangan nating mag-ingat sa kanya. Sa tingin ko ay isa siyang SPY mula sa kabilang sekta, gusto nitong magdulot ng gulo sa Sunset Sect. Nagpatuloy ang mga komento mula sa mga ito. Napakunot ang noo ni Daryl at halos maiyak ang lalaki. Lahat ba ng kababaihang miyembro ng Sunset Sect ay may kahina-hinalang pag-iisip? Ginawa na niya ang elixir, pero hindi pa rin nila ito pinaniwalaan. Napakunot ang noo ni Jasmine, at nagsimula itong mag-alangan nang marinig ang mga komento ni Selena at ng iba pa. Tama ang kanyang mga alagad. Mukhang ordinaryong tao lamang ang lalaking iyon, pero alam nito ang art of elixir. Kahina-hinala nga naman. Ngunit nasa dulo ito ng main altar ng Sunset Sect. Hindi ito makaktakbo sa oras na lasunin niya ang babae. Kaya ano ang punto kung gagawin niya yon? Naguluhan si Jasmine habang napaisip ito. Lumingon ang babae at tiningnan si Snowy. Ano sa tingin mo, nakakatandang Snowy? Huminga ng malalim si Snowy at tumingin sa elixir na hawak ni Daryl, puno ng pagkasabik at papuri ang maganda nitong mukha. Master, hindi nagsisinungaling ang lalaking ito. Yang pill nga ang ginawa niyang elixir. Nanginig ang boses ni Snowy nang sabihin yon dahil sa labis na pagkasabik. Excited ang puso nito. Nag-aral ito ng medisina mula pagkabata niya at marami na itong nabasang libro ng medisina dagdag sa ilang talento nito sa paggawa ng elixir.
Matagal nang nawala ang paraan ng paggawa ng yang pill. Ngunit may nabasa noon si Snowy mula sa sinaunang manual na nagsasabing kulay dugo at mayroong malakas na yang aura ang yang pill. Eksakto sa pagkakalarawan ng ancient manual ang ginawang pill ni Daryl. Hindi ito maaaring magkamali. Ano? Nagulat sina Jasmine, Selena, at ang iba pa nang marinig yon. Hindi lason ang ginawa ng lalaki, kundi ang totoong yang pill. Nang sandaling iyon ay unti-unting bumalik sa wisyo si Snowy at lumapit para kunin ang elixir. Tiningnan nitong maigi si Daryl. Inabot ni Snowy kay Jasmine ang elixir at mahinahong nagsalita. Hindi nagkakamali ang lalaking ito, Master. Nakakapagpagaling ng chill poison ang yang pill. Maaari niyo pong inumin ito ng mabilis para makita niyo mismo. HMM. Tumango si Jasmine at hindi ito nag-alangan nang inumin niya ang pill. Malaking tiwala ni Jasmine kay Snowy, walang magiging problema dahil totoo naman pala ang pill. Nang sandaling iyon, nakatingin si Selena at ang iba pang mga alagad kay Jasmine habang nagpigil ng hininga ang mga ito at tahimik na naghintay. Sa kabilang banda, kalmado lamang ang ekspresyon ni Daryl. 1 minuto, 2 minuto. 5 minuto ang lumipas at mas namula at mas kumintab ang magandang mukha ni Jasmine. Mas maganda ito kaysa sa dati. Halos magningning ito mula sa loob at hindi maipaliwanag ang sexy at charming nitong pagkilos. Nang sandaling iyon ay napangiti rin si Jasmine, hindi nito mapigilang magsalita. Mahiwaga ang pill na ito. Mas mabuti ang aking pakiramdam kaysa kapag iniinom ko ang Blazing Sun Herb. Masyadong lumalim ang chill poison sa kanyang katawan, at kailangan pang likumin ng babae ang kanyang internal na enerhiya para pigilan ang lamig sa tuwing inom ng Blazing Sun Herb. Ngunit nawala ang lamig sa kanyang katawan at labis itong kumalma. Wow! Labis na natuwa si Selena at ang ibang mga alagad nang marinig nila ang sinabi ng babae. Napansin nilang glowing ang Sect Master ng oras na yon. Iba ito kaysa sa dati. Mahiwaga ang yang pill. Sa kabilang banda, tiningnan maigi ni Snowy si Daryl. Hindi nito maitago ang paghanga sa kanyang puso. Bihirang talento ang mayroon ang lalaking ito. Sinulat ni Daryl ang reseta sa yang pill at inabot ito kay Snowy. Ngumiti si Daryl at mabilis na tiningnan si Jasmine. Sinulat ko ang reseta, Master. Kailangan nyo lamang araw-araw na uminom ng isang yang pill sa loob ng kalahating taon at maalis nyo na ang chill poison sa inyong katawan. Puno ng pag-asa ang ekspresyon ni Daryl nang magpatuloy ito. Dapat mo na akong palayain ngayon, hindi ba? Maaaring napakamahal ng reseta ng yang pill kung manggagaling ito sa ibang tao. Ngunit mayroong infinite elixir manual si Daryl at naglalaman ito ng hindi mabilang na reseta, kaya wala lamang iyon para sa kanya. Gusto na lamang umalis ni Daryl sa lugar na yon para hanapin si Debra. Ngumiti at tumango si Jasmine nang marinig niya iyon, pero hindi ito sumang-ayon. Tiningnan ni Jasmine si Daryl. Hindi nito maitago ang papuri sa kanyang mga mata at mahinahong nagsalita. Nakahahanga ang kakayahan mo sa medisina at pinapahalagahan Kit. Bakit hindi ako gumawa ng pagbubukod para panatilihin ka rito? Hindi pa naman huli para umalis ka sa oras na tuluyan nang naalis ang chill poison sa aking katawan. Mahinahon ang tono ni Jasmine, pero mariin ito nang sabihin yon. Kahit na napakaraming magaganda at kakaibang halaman sa main altar ng Sunset Sect, ay marami pang matututunan si Snowy bilang kanilang doktor. Nakakamangha ang kasanayan sa medisina ng lalaking nasa kanilang harapan. Mapapabuti ang Sunset Sect kung mapapanatili niya ito roon. Isa pa, kahit na malinaw ang tutunin ng Sunset Sect na walang lalaki ang maaaring pumasok sa lugar ay gagawa ng pagbubuod tangi si Jasmine dahil sa bihirang talento ni Daryl. Tiningnan ni Snowy si Daryl at nagsalita. Nagsalita na ang Master, bakit hindi ka nalang manatili? Kahit na mapagbigay mong iniwan ang reseta rito, ay ikinalulungkot kong sabihin na pangkaraniwan lamang ang kasanayan ko sa paggawa ng elixir. Hindi pa rin ako sigurado kung magagawa ko ng tama ang yang pill. Maaari mo akong turuan kapag nanatili ka. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Snowy nang sabihin niya iyon, puno rin ng pagmamadali ang kanyang puso. Panatiko si Snowy sa kakayahan sa medisina. Paano nito mabilis na paaalisin si Daryl nang makita niya kung gaano ito kagaling? Natural lamang na gusto niya itong manatili para makahingi ng gabay.
Noong una ay nagulat si Daryl sa sinabi nito, hindi alam ng lalaki kung matatawa o maiyak ba siya. Noong una, akala nito ay masaya siyang pakakawalan ng Sunset Sect kapag tinulungan niya ang mga ito, ngunit hindi niya inakalang magdadalawang isip ang Sect Master na pakawalan siya matapos nitong ipakita ang kanyang kakayahan sa kanila. Iyon ang eksaktong kabaliktaran ng kung anong gusto niya. Tumingin si Daryl kay Jasmine, habang naisip niya iyon, mapait itong ngumiti bago nagsalita. Pinapahalagahan ko ang kabaitan niyo, Sect Master, pero sa tingin ko ay kailangan niyo akong pakawalan. Hindi pa niya nahahanap si Debra, kaya paano siya magkakaganang manatili roon? Isa pa, kailangan niyang manatili sa loob ng kalahating taon. Sumakit ang ulo ni Daryl nang maisip lamang iyon. Gasp! Sobrang natahimik sa main hall, habang gulat na nakatingin ang lahat kay Daryl. Bakit ang lakas ng loob niya para tanggihan ang Sect Master? Kasing ganda ng isang pinta ang tanawin ng Sunset Sect. Dose-dosenang beses din ang ganda ng mga kababaihan. Pangarap ng maraming cultivator ang pakapasok sa Sunset Sect. Gumawa ng pagbubukod tangi ang Sect Master para mapanatili si Daryl, pero tinanggihan lamang ito ng lalaki. Magiging isang malaking karangalan ito para sa maraming cultivator. Kasing halaga ng ginto ang mga salita galing kay Jasmine. Wala pang nagtangkang tanggihan ito. Nang sandaling iyon ay mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jasmine, dahil napahiya ito nang siya'y tanggihan sa harap ng maraming alagad. Mabilis na dumilim at nagkatensyon ang kapaligiran sa main hall. Hindi man lang nagtangkang huminga si Selena at ang iba pang mga alagad. Nang sandaling iyon ay mahinahong nagsalita si Jasmine. Sige, hindi kita pipilitin dahil ayaw mong manatili. Selena, ilabas siya at patayin. Nakangiti si Jasmine nang sabihin niya iyon, pero malamig at mariin ang kanyang tono. Siya ang Sect Master ng Sunset Sect, at wala pang nagtangkang tanggihan siya. Mukha ring mahina, maganda, at nakakakit ang babaeng ito, pero malakas ang kanyang karakter. Sa kanyang puso ay dapat nang patayin ang lalaki, dahil tinanggihan siya nito sa harapan ng maraming tao. Hayop! Nagulat at halos mapaiyak si Daryl. Masyadong malakas ang karakter ng Sect Master. Kailangan siyang patayin dahil lang sa sinabi niyang ayaw niyang manatili. Okay. Fine. Pinunasan ni Daryl ang malamig na pawis sa kanyang noo, at mapait itong nakangiti habang nakatingin kay Jasmine. Master, please huwag na kayong magalit. Mananatili ako. Maaari ba akong sumang-ayon? Mapait ang puso ni Daryl nang sabihin niya iyon. Katunayan, wala sa Sunset Sect ang makakapagpanatili sa kanya dahil sa taglay niyang kapangyarihan kung gusto man nitong umalis. Ngunit may sariling prinsipyo si Daryl na huwag kailanman lalaban sa babae. Ang pinakamahalaga ay wala itong sama ng loob laban sa Sunset Sect. Kaya hindi nito kailangang makipaglaban at lagyang ng tensyon ang sitwasyon. Napagdesisyonan ni Daryl na magkunwaring sumang-ayon at saka ito tatakas pagsapit ng gabi. HMM. Ngumiti at tumango si Jasmine nang makita nitong sumang-ayon ang lalaki. Para iyan sa ikabubuti nating lahat. Tama, hindi ko pa alam ang iyong pangalan. Ako si Darren Derby. Napaisip si Daryl bago niya ito sabihin. Gustong itago ni Daryl ang kanyang pagkatao, haya natural lamang na hindi niya sasabihin ang tunay niyang pangalan. Naisip lamang nito ang pangalang Darren Derby noong siya ay nasa Holy Sect sa North Moana Continent, at hindi makaisip ng pangalan ng oras na iyon, kaya naman tinuloy lamang niya ang paggamit dito. Tumango at inutusan ni Jasmine si Selena. Selena, bilisan mong mag-ayos ng kwarto para makapagpahinga si Mr. Derby. Maaaring mayroong malakas na karakter si Jasmine, pero pinapahalagahan din nito ang mga talento ng bawat tao. Nagsimula nitong tawagin ang alaki bilang Mr. matapos niyang masaksihan kung gaano kahusay ang lalay sa larangan ng medisina at nang sumang-ayon itong manatili. Masusunod, Master. Sumagot at kaagad na nagtungo si Selena para mag-ayos. Nang sandaling yon, biglang may naisip si Jasmine at seryoso itong tumingin kay Daryl. May mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin dahil sumang-ayon kang manatili, Mr. Derby. Mahigpit na gwardyado ang Sunset Sect, kaya huwag kang basta-bastang maggagala kapag wala kang magawa, lalo na pagsapit ng gabi. Kundi ay huwag mo akong sisisihin sa pagiging malupit kapag naggala ka. Babae ang lahat ng alagad ng Sunset Sect,
kaya paano niya ito kakayaang maggala? Huwag kang mag-alala, Master. Tumango si Daryl. Tapat akong lalaki, at hindi ako maggagala. Seryoso ang mukha ni Daryl nang sabihin niya yon, pero tumatawa ito sa loob. Haha! Maingat ang Sekmaster at natakot ito na baka may kung anong gawin ang lalaki sa kanyang mga alagad. Ang sariling mga babae ni Daryl, sina Yvonne, Debra, Monica, at Lily, ay tila diwata ang kagandahan. Higit na mas magaganda ang mga ito kaysa sa mga alagad ng Sunset Sect, kaya bakit naman siya gawa ng hindi magandang bagay sa mga yon? Isa pa, hindi siya nagdesisyong manatili roon dahil may plano siyang tumakas pagsapit ng dilim. Tumango si Jasmine nang makita nitong sumang-ayon ang lalaki. Pagtapos ay naglapat ito ng mahihigpit na tuntunin bago nag-utos sa isang alagad na ihatid si Daryl sa kanyang kwarto. Napakatihimik ng Sunset Sect pagsapit ng hating gabi. Magkapatong ang binti ni Daryl habang nakaupo ito sa kwarto. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at napangiti. Walang makakapansin kung aalis na ako ngayon. Matapos itong bigyan ng kwarto ay nag-meditate ang lalaki. Inipon nito ang kanyang enerhiya at nag-antay ng tamang pagkakataon. Nasabik si Daryl habang patago itong nagplanong tumakas. Nang matunton nito ang pinto ay may narinig siyang pagkatok mula sa kabilang bahagi ng pinto. SHT! Nagulat at natahimik ang lalaki. Sinong kakatok sa akin sa ganitong oras? Ito ba ang Sekmaster? Nagbuntong hininga at nag-alangan niyang binuksan ang pinto. Nagulat ito pagkabukas niya ng pinto. Nakita nito ang nakakabighaning anyo na nakatayo sa pinto. Napakaganda ng ngiti ng babae sa ilalim ng liwanag ng buwan, napakaganda nito. Ito ay si Snowy Jen. Nang sandaling iyon, nakabihis ng snow white long high-waisted na bestida ang babae, at kita ang napakaganda nitong binti. Nagulat si Daryl. Elder Jen. Bakit mo ako binisita, napakalalim na ng gabi. Hating gabi na, bakit niya pa ako hinahanap, napaisip ang lalaki. Ngumiti si Snowy at mukhang hindi komportable ang maganda nitong mukha, kinagat niya ang kanyang labi, at mahinang nagsalita. Mr. Derby, sinunod ko ang inyong elixir scripture para makagawa ng yang peel, pero ilang beses akong nabigo. Hindi ko pa rin malaman ang rason sa likod nito, sigurado akong mabibigyang gabay niyo ako. Namula ito nang magsalita. Nahihiya ito habang nakatingin sa mga mata ni Derek, pero sa parehong sandali ay napuno ito ng pag-asa. Katunayan ay nahiya si Snowy dahil sa paghahanap nito kay Daryl sa kailaliman ng gabi. Kahit ano paman ay isa pa rin siyang dalaga, at hindi iyon naayon. Ngunit baliw ito pagdating sa kaalaman sa medisina, at hindi makakatulog ang babae hanggat hindi niya natututunan ang tamang proseso. Oh, yun pala ang rason kung bakit ka nandito. Nang marinig iyon ng lalaki, ay napakamot ito ng ulo at natawa. Oh sige. Sa totoo lang ay gusto niyang tanggihan ang babae, pero nag-alala ito na baka maghinala ang babae sa oras na ginawa niya iyon. Magaling? Natuwa si Snowy nang sumang-ayon si Daryl. Para itong bata sa naramdamang saya. Nang sumunod na sandali ay ngumiti si Snowy at nagsalita. Nandito ang paggawaan ng elixir. Sundan niyo ako, Mr. Derby. Tumalikod at nagtungo ang babae sa paggawaan ng elixir sa likod ng Hardin. Mapait na ngumiti si Daryl dahil wala na siyang iba pang magagawa kundi ang sundan ito. Hindi nagtagal ay nagulat ito nang nagtungo sila sa kwarto ng paggawaan ng elixir. SHT, hindi talaga isang ordinaryong tao ang Snowy na ito. Nakita ni Daryl ang paggawaan ng elixir, 2 basketball court ang laki nito. Maraming kahoy na lagayan ang nasa gilid at puno ito ng iba't ibang klase ng sangkap ng medisina. Mayroong mga normal na sangkap at mga bihirang halamang pang-medisina. May nakita rin itong napakabihirang espiritual na mga halaman kagaya ng stone flower at prickly pear. Sa kalagitnaan ng kwarto ay mayroong mainit na oven. May mga elixir na hindi tama ang pagkakagawa sa lamesang nasa gilid. Nang sandaling iyon ay bahagyang kinagat ni Snowy ang kanyang labi, at mahinang nagsalita. Sinunod kong maigi ang iyong elixir scripture, Mr. Derby. Tama rin ang pagkasunod-sunod ng mga sangkap, pero hindi ko magawang mapino ng maayos ang elixir. Tiningnan ni Daryl ang apoy sa oven at ngumiti. Tama nga ang pagkakasunod-sunod, pero hindi maayos na nakontrol ang apoy ng oven. Ang pagkontrol sa lakas ng apoy ay ang pinakamahalaga sa paggawa ng elixir.
Madetalye nitong tinuro ang tamang pagkontrol sa apoy habang nagsasalita. Nagningning ang mga mata ni Snowy nang marinig niya iyon. Mabilis niyang ginawang muli ang elixir, at maagap na kinontrol ang lakas ng apoy ng may gabay ni Daryl. Bang! Nang manginig ang oven, na wakas ay nagawa na ni Snowy ang kauna-unahan niyang yang peel. Napakahusay mo, Mr. Derby. Malaki ang ngiti ni Snowy nang sabihin yon. Hindi nito mapigilang magbigay papuri kay Daryl. Hindi ko alam na napakahusay niyo sa paggawa ng elixir. Hindi ko pa rin nalaman kung ano ang mali kong ginagawa. Puno ng paghanga ang mga mata ni Snowy habang nakatingin kay Daryl nang sabihin niya yon. Ngumiti at mahinahong nagsalita si Daryl. Iba-iba ang pangangailangan ng bawat sangkap pagdating sa init. Magagawa mo nang makontrol ang init ng oven kapag ilang beses mo pa itong sinubukan. Sige. Tumango si Snowy at curious na nagtanong. Mr. Derby, bukod sa yang peel, mayroon ka pa bang ibang peel scriptures? Nang sandaling yon, nag-alab ang kanyang mga mata dahil sa pagmamahal sa elixirs. Marami rin itong alam na elixir scriptures, pero mga ordinary lamang ito kumpara sa yang peel. Dahil may kaalaman si Mr. Derby patungkol sa ilang henerasyong na walang yang peel, paniguradong may iba pa itong alam na bibihirang elixirs. Dapat ay gamitin ko na ang oportunidad na ito para matuto ng maayos mula sa kanya. Naisip ng babae. Meron siyempre. Pinag-isipan ito ni Daryl at sumagot. Halimbawa, ang elixir na may kabaligtarang epekto, ang Silly Marrow Peel. Ginagamit ito kapag may overheat ang isang katawan. Iniinom ito ng mga cultivators para maiwasan ang backfire sa pag-cultivate. Nagpatuloy sa pagbibigay kaalaman si Daryl. Plinano nitong magsalita ng ilang bagay at kaagad na umalis dahil walang hihintayin ang oras. Kapag hindi niya nagawang makaalis ng gabing iyon ay kakailanganin pa ulit niyang maghintay ng isang araw. Ngunit ayaw bigin ni Daryl si Snowy nang makita niya ang desperadong ekspresyon ng mukha nito. Nakatayo lamang si Snowy habang may paghangang nakikinig kay Daryl. Seryoso itong nakinig at puno ng konsentrasyon upang wala itong makaligtaang salita. Nang matapos sa pagsasalita si Daryl ay bahagya itong ngumiti at sinabing, "Siyempre, para makagawa ng Chili Marrow Peel, ay kakailanganin ng kabaligtarang tipo ng init kumpara sa yang peel. Kakailanganin nito ang malamig na apoy para magawa ng maayos." Gaya ng tunog noon, ang malamig na mga apoy ay ang napakababang temperatura, parang yelo. Mahirap itong kontrolin. Kung gusto mong makagawa ng malamig na apoy ay kakailanganin mo ng white shells, deep damp woods. Pumalakpak si Snowy sa kanyang narinig at nagsalita. Mayroon kaming white shells at deep damp woods dito. Kinuha nito ang mga sangkap mula sa isang gilid at masayang ngumiti nang magsalita. Mr. Derby, dahil nabanggit niyo ang Chili Marrow Peel, please turuan niyo po ako kung paano gumawa noon. Pagtapos ay may bigla itong naalala, nagpatuloy ang babae sa pagsasalita. Maaaring gamitin ang white shells at deep damp woods kapag sindi ng malamig na apoy. Kailangan ba nating buksan ang ating internal na enerhiya at magkasama itong sindihan? Binuksan ng babae ang kanyang internal an enerhiya at inilipat ang enerhiya sa white shells at deep damp woods. Matinding nagulat si Daryl habang pinanood ang babae. Mabilis niya itong kinausap, huwag. Nakuha mula sa 1-0, 000 lalim na talampakan sa karagatan ang deep damp woods, napakalakas ng malamig na aura nito. Sa paggawa ng elixir, kailangan mo munang sindihan ang deep damp wood, at sa parehong sandali ay kailangang lumayo ng 3 talampakan mula rito para mailabas ng kahoy ang sobrang chill aura. Pagtapos ay maaari nang idagdag ang white shells para makabuo ng totoong chill fire. Kapag hindi nailabas ang sobrang chill aura, at atakihin nito ang sino mang malapit. Sa puntong iyon ay hawak ni Snowy ang deep damp wood at sisindahan and asana ito kasama ng white shell, kung saan ay napakadelyakdo nito. Gulat na gulat pa rin si Daryl. Lalapitan na sana nito ang babae para alisin ang deep damp wood na hawak ni Snowy, pero nahuli siya ng siyang hakbang. Bang! Nagsimulang masunog ang white shells at deep damp wood at nakabuo ito ng kulay asul na yelong apoy nang mabuksan ito gamit ang internal na enerhiya. Mabilis na bumaba ang temperatura. Nang sumunod na segundo ay nakita ang AC blue flame at deep damp wood na kumalat sa katawan ni Snowy. Ang lamig, nanginig si Snowy nang inatake ito ng hindi maipaliwanag na chill. Maputla ang kanyang mukha at naninigas ang babae.
Nang sandaling iyon, naramdaman niyang tila naninigas siya sa kuweba ng yelo. Hindi tumitigil sa pagninig ang kanyang katawan, at halos manigas na ang kanyang pag-iisip, hindi maganda ang kanyaing naramdaman. Ang lamig. Napakalamig, sigaw nito habang nawawala ang kanyang pag-iisip. Labis itong nasaktan, bigla niyang niyakap si Daryl. Nawala ang kanyang pag-iisip matapos ang malamig na pag-atake. Naramdaman nito ang init ng katawan ni Daryl kaya napayakap ito sa lalaki para kumuha ng init. May naamoy na mabangong hangin si Daryl nang yakapin siya ni Snowy. Go! Hindi nito mapigilang mapalunok ng kanyang maramdaman ang magandang hubog ng katawan ni Snowy. Matapos niyang sandaling ma-enjoy ang pagyakap ay bumalik sa wisyo si Daryl at nagsimula nitong buksan ang kanyang internal na enerhiya para tulungan si Snowy na mailabas ang chill aura sa kanyang katawan. Patagong napabuntong hininga si Daryl habang ginagawa niya iyon. Walang pasensya si Snowy. Kahit gusto nitong matutunan kung paano gumawa ang chili marrow pill ay kailangan niya muna akong patapusin sa pagsasalita. Tingnan mo kung anong nangyari ngayon, inatake ng chill aura ang kanyang katawan, kaya kailangan niya itong pagdusahan. Kabaliktaran ng chill poison, na nasa katawan ni Jasmine ay inatake lamang si Snowy ng chill aura mula sa deep damp wood. Hindi ito masyadong seryoso at magiging maayos lamang ito kapag nailabas na ang chill aura mula sa kanyang katawan. Makalipas ang 2 minuto ay matagumpay na natanggal ni Daryl ang chill aura mula sa katawan ni Snowy. Nang sandaling iyon ay nanginig ang katawan ni Snowy at naging malinaw ang kanyang pag-iisip. Nakita nito na mahigpit niyang niyakap si Daryl nang bumalik siya sa katinuan. Nagulat si Snowy at kaagad itong namula habang kumakawala sa mga braso ni Daryl. Nakatitig ito kay Daryl dahil sa galit at hiya. Ikaw, anong ginagawa mo? Itong Darren Derby na ito. Matindi ko siyang nirerespeto, pero sinamantala nito ang pagkakataon noong hindi ako alerto para yakapin ako. Hindi mapakali si Daryl nang ngumiti at nagsalita ito. Nakakatandang Jen, bigla mong sinindihan ang deep damp wood na ang dulot ng pag-atake ng chill aura sa inyong katawan. Ikaw ang kusang lumapit para yakapin ako. Seryosong nagpatuloy si Daryl. Tinulungan kitang tanggalin ang chill aura sa iyong katawan. Mariing kinagat ni Snowy ang kanyang labi, at nagsimulang mag-isip ng malalim. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. Ako ang unang yumakap. Masyado akong gininaw kanina, at hindi ko na malayang yumakap ako ng kung anong mainit. Tila nasusunog na ulap ang namumulang mukha ng ababe nang sabihin niya iyon. Isa itong konserbatibong tao at bihira rin itong makipag-usap sa kahit sinong lalaki, pero niyakap niya si Mr. Derby. Kahiyahiya nga naman iyon. Mr. Derby. Kinagat ni Snowy ang kanyang labi ng sandaling iyon at naglakad palapit kay Daryl. Mukhang nahihiya ang madanda nitong mukha kasabay ng nagmamakaawang emosyon. Mr. Derby. Magkunwari tayo na para bang walang nangyari. Please, huwag mong sasabihin sa iba. Please? Napakahina ng boses nito na halos hindi na marinig ang kanyang boses. Kahit na tila tubig sa pagkabanayad si Snowy, ay mayabang ito bilang nakakatanda ng Sunset Sect. Kailanman ay hindi nito naisip sa kanyang pinakamalupit na panaginip na isasantabi niya ang kanyang dignidad para magmakaawa sa isang lalaki. Ngumiti si Daryl at tuminigin sa babae. Huwag mo itong seryosohin, nakakatandang Jen, nakalimutan ko na kung anong nangyari kanina lang. Kahit sinabi niya iyon ay naramdaman ni Daryl sa kanyang puso na nakakatawa ito. Nakuha ni Snowy ang interes ko. Isa lamang iyong simpleng pagyakap, walang ibang nangyari. Bakit sobra siyang kinabahan? Gumaan ang pakiramdam ni Snowy nang narinig niya iyon, tumango ito at mahinang nagsalita. Nagiging late na, Mr. Derby, kailangan ko nang bumalik sa kwarto. Kailangan mo na ring umalis at magpahinga sa inyong kwarto. Nakayuko si Snowy nang sabihin niya iyon. Hindi niya tiningnan sa mata si Daryl. Mukhang hiyang-hiya ang babae. Gustong magpatuloy ni Snowy para turuan siya tungkol sa paggawa ng elixir, pero labis itong nahiya at naging awkward matapos ang pangyayari. Nawalan na siya ng gana. Sige na Elder Jen, magkita na lang tayo bukas. Ngumiti at tumango si Daryl. Mukha itong kalmado, ngunit napabuntong hininga ito sa gaan ng loob. Sa wakas ay natapos rin. Hindi niya magagawang makatakas kapag nagpaturo pa si Snowy sa paggawa ng elixir. Matapos niyang magsalita, ay paalis na sana ang dalawa sa paggawaan ng elixir.
Nakakatandang Jen. Pumasok ang babaeng alagad bago nila malapitan ang pinto. Magalang nitong binati si Snowy. Elder Jen. Nandito ang Elder Master at may sugat ito. Nag-alala ang Sect Master at gusto niyang ipasuri ang Elder Master sa iyo. Nandito ang Elder Master, nagulat si Snowy. Naging madilim at seryoso ang mukha ng babae. Tumango ito at nagsalita. Sige, pupunta ako kaagad. Sunod ay lumingon at tumingi si Snowy kay Daryl nang ngumiti at magsalita ito. Mr. Derby, please sumama kayo sa akin para makita nyo. Napakalakas ng Elder Master pero sugatan ito, paniguradong seryoso ito. Nang sandaling iyon ay hindi makaiyak o makatawa ni Daryl, hindi mapakali ang kanyang puso. Plano nitong tahimik na umalis ng Sunset Sect pagkaalis ni Snowy. Sinong nag-akalang may darating na sugat ang Elder Master? Hindi iyon tama. Hindi ba't ang Sect Master ang pinakamataas na posisyon sa Sunset Sect? Bakit biglang nagkaroon ng Elder Master? At sino itong Elder Master na ito? Naisip ng lalaki. Tumango si Daryl kay Snowy at nagsalita. Sige. Gusto niyang tanggihan ang babae. Naantala na ang kanyang plano dahil sa paggawaan ng elixir. Kapag hindi siya nakahanap ng paraan ay hindi niya magagawang makaalis ng gabing iyon. Ngunit hindi makahanap ng dahilan si Daryl para tanggihan siya. Kahit ano paman ay nanatili ito sa Sunset Sect bilang isang doktor. Magtataka ang lahat kapag may dumating na pasyente pero hindi nagpakita si Daryl. Hindi na nagsalita pa si Snowy nang ihatid nito si Daryl patungong front hall. Nakaupo si Jasmine sa malambot na upuan habang may suot itong mahaba at pulang silk dress. Nakakabighani ito at nakita ang perpektong hubog ng katawan ng babae sa kanyang suot. Sa kanyang gilid ay may higit 10 babaeng alagad na nakatayo habang naghihintay sa kanyang ipag-uutos. Nakaupo sa harap nito ang isang gwapo, mukhang matalinong lalaki na may maputlang mukha at hindi ito mukhang isang tipikal na lalaki. Siya ang Sect Master ng Illusion Sound Sect, si Jackie Pearson. Hindi lamang ito Sect Master ng Illusion Sound Sect, pero siya rin ang Elder Master ng Sunset Sect. Kahit na pareho sila ng apelyido ni Jasmine at malapit ang dalawa sa isa't isa, ay hindi sila magkadugo. Malapit lang talaga ang dalawa sa isa't isa. Parehong inampon sina Jackie at Jasmine ng hindi kilalang tao sa komunidad noong maliit pa ang dalawa. Ipinasa nito ang kaalaman sa kanilang dalawa. Nang lumaki ang dalawa ay sikreto nilang binuo ng ang Sunset Sect. Di nagtagal ay dumaan sa kakaibang karanasan si Jackie at naging Sect Master ito ng Illusion Sound Sect. Dahil nasa seklusyon ang Sunset Sect at hindi ito nakipagsalamuha sa labas, ang tanging alam lang ng mga tao ay mayroon itong magandang Diyosa bilang kanilang Sect Master. Walang nakakaalam na ang kanilang Elder Master ay ang Sect Master ng Illusion Sound Sect na si Master Jackie. Nang sandaling iyon ay tiningnang maigi ni Jasmine si Jackie, naramdaman niya ang mahina nitong kondisyon. Nagtanong ang nag-alalang babae. Kamusta ka? Sinong nanakita sa'yo? Bahagyang ngumiti si Jackie, sumagot ito. Isang hindi inaasahang tao, ang bayani ng World Universe, ang Sect Master ng Elysium Gate, at ang Emperor ng Westrington, si Daryl Darby. Hindi maitago ni Jackie ang galit sa kanyang mga mata nang magsalita ito tungkol kay Daryl. Nakapunta na ito sa Yellow Sea Continent, hindi dahil gusto nitong maghiganti sa kung kanino, kundi dahil tinalo siya ni Daryl sa harap ng maraming tao sa komunidad. Iyon ang pinaka-nakakahiyang karanasan niya. Nanginig ang katawan ni Jasmine nang marinig niya ang sinabi nito. Napuno ng pagkamangha ang maganda niyang mukha. Daryl. Siya ang namuno sa South Cloud World at nakatalo kay Grandmaster Erlang. Kahit na bihira lamang itong makipagsalamuha sa komunidad ay alam pa rin ito ang mga pangyayari sa 9 na kontinente. Kaya naman, talagang kilala nito si Daryl. Sikat si Daryl sa 9 na kontinente. Sinong hindi magugulat kapag nakita nila ito sa Yellow Sea Continent at saktan si Jackie? Sigh! Huminga ng malalim si Jackie ng sandaling iyon, malalim ang kanyang boses nang magsalita. Napakalakas ni Daryl. Nasugatan ako mula sa pagninig mula sa kanyang heavenly halberd. Kailangan kong magpahinga ng hindi bababa sa kalahating buwan. Kaya naman kailangan kitang guluhin sa oras na ito. Tahimik at payapa sa main altar ng Sunset Sect. Hindi mabilang ang flora and fauna sa paligid.
Sa mga nakalipas na taon, sa tuwing masusugatan si Jackie, o di kaya'y kapag nagkukultivate ito ay lagi siyang pumupunta sa Sunset Sect. Ngumiti si Jasmine at mahinahong nagsalita. Huwag mo na yung alalahanin. Magiging maayos ang lagay mo rito. Walang manggugulo sa'yo. Oo nga pala, ipinag-utos ko na suriin ka ni Elder Jen at bigyan ng ilang pills. Tumango si Jackie nang marinig niya yon, nakita ang ngiti sa kanyang mukha. Isang sikat na doktor si Snowy sa Sunset Sect. Paniguradong mabilis akong gagaling sa tulong at pag-aalaga niya. Sabay na naglakad sina Snowy at Daryl. Sect Master, Elder Master. Nakangiting bati ni Snowy. Kinausap nito si Jasmine. Nag-aaral ako ng paggawa ng elixir, kasama si Mr. Derby kanina lamang sa paggawaan ng elixir. Sinama ko siya noong narinig kong narito ang Elder Master at sugatan. Nakangiting tumango si Jasmine. Nang sandaling iyon umikot at hindi naalis ang mga mata ni Jackie kay Daryl, galit at gulat niya itong tiningnan. Ginamit ni Daryl ang transfiguration powder, hindi siya makilala ni Jackie. Para lamang sa kababaihan ang Sunset Sect, lahat ng lalaki ay pinagbabawalang pumasok. Talagang magugulat si Jackie kapag nakakita ito ng lalaki roon. Sa parehong sandali ay nasorpresa rin si Daryl nang makita si Jackie. Gulat na gulat ito. Si Jackie ang Elder Master ng Sunset Sect. Hindi ba't siya ang Sect Master ng Illusion Sect? Kailan pa siya naging Elder Master ng Sunset Sect? Naisip niya, umikot ang kanyang pag-iisip. Wala itong maintindihan. Sa parehong sandali ay bumalik sa wisyo si Jackie at tinanong nito si Jasmine. Sino ang lalaking ito? Paano naging katanggap-tanggap ang pananatili ng isang lalaki sa main altar ng Sunset Sect? Matalas ang mga mata nitong habang inobserbahan si Daryl. Para bang tatago sa tao ang mga tingin nito. Bahagyang ngumiti si Jasmine nang ipakilala niya ito. Ito ay si Mr. Darren Derby. Nagmula siya sa pamilya na may henerasyon ng mga doktor. Kanina ay nagkamali siyang pumasok sa Sunset Sect at nahuli ng mga alagad. Ikinuwento nito kay Jackie ang buong pangyayari. Nang matapos itong magsalita, ay ngumiti si Jasmine at tiningnan si Daryl habang nagsasalita. Nakakamangha ang kaalaman sa medisina ni Mr. Derby. Kaninang umaga ay gumawa siya ng yang pill sa harap ng maraming tao para tulungan akong alisin ang chill poison. Tiningnan ni Jasmine si Daryl nang sabihin niya iyon at hindi nito naitago ang paghanga sa kanyang puso. Ano? Nagulat si Jackie nang marinig niya iyon. Magulo ang ekspresyon nito nang tingnan si Daryl, nag-alangan ang lalaki. Mukhang isang ordinaryong tao lamang ito, pero mayroon siyang makapangyarihang kaalaman sa medisina. Matindi ang chill poison na nasa katawan ni Jasmine. Nang naging Sect Master ng Illusion Sound Sect si Jackie, ay nag-utos ito sa lahat ng kanyang alagad para humanap ng pangontra. Marunong kaagad gumawa ng pangontra ang lalaking ito. Alam din niya ang tungkol sa paggawa ng elixir. Tuloy na inobserbahan ni Jackie si Daryl. Ginajudge niya siya at para sa kanya, hindi siya kapanipaniwala. May medical knowledge ka at alam mo kung paano gumawa ng elixir. Kahit na narinig na ni Jackie ang mga sinabi ni Snowy and Jasmine, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang taong nasa harap niya ay mukhang sobrang ordinaryo at hindi mukhang famous na doktor. Oo. Nakangiting sagot ni Daryl. Mukha siyang sobrang kalmado, pero kinakabahan si Daryl. Kakatalo lang niya kay Jackie kahapon, at parang kisap mata na nagkita sila ulit. Pero, pakiramdam ni Daryl na swerte siya. Mabuti na lang, pinalitan ko ang itsura ko para hindi ako makilala ni Jackie. Dahil kung hindi, hindi ko maiwasan na mapalaban. Hindi natatakot si Daryl kay Jackie. Pero, nasa kailaliman sila ng main altar ng Sunset Sect, at wala naman siyang makukuhang advantage kapag naglaban sila. Tumawa si Jackie nung narinig niya ang sagot ni Daryl. Arogante niyang sabi, maraming self-proclaimed na famous doctors sa mundong ito. Sinong nakakaalam kung fake ka? Habang nagsasalita, lumingin si Jackie at sinabi kay Jasmine, maraming masamang tao sa society, hindi mo malalaman ang puso ng isang tao kaya, huwag kang magpapaloko. Ngumiti si Jasmine at umiling. Si Master Derby ang gumawa ng yang pill. Pagkatapos ko ito inumin kanina, mas gumanda ang pakiramdam ko. Kaya bakit ko siya hahayan na magstay kung fake siya?
Patuloy na sinabi ni Snowy, "Oh, sobrang powerful ng medical skill ni Mr. Derby. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Maliban pa dito, sobrang talented niya sa paggawa ng elixir." Nung narinig niya ito, nakahinga ng maluwag si Jackie. Tinitigan niya rin ng malapitan ulit si Daryl kahit na di na siya nagdududa, pero mukhang ordinaryo pa rin ito nang walang kahit anong pagbabago sa emosyon. Si Jackie ay isang aroganteng tao, at kakaunti lang ang nakaka-impress sa kanya. Kahit na famous doctor ang nasa harap niya, wala lang ito sa kanya. Nung mga sandaling ito, tuluyang kumalma na si Daryl. Mas mabuti kung hindi interesado sa akin si Jackie, dahil hindi ko na kailangan mag-alala tungkol sa pagka-expose ng identity ko, inisip ni Daryl habang nag-iisip ng dahilan para makaalis siya. Pero, nung mga sandaling yon, ngumiti si Jasmine at nagsalita, "Elder Jeben, dalian mo at i-check mo na ang kondito ng Elder Master para mabigyan na siya ng gamot." "Oo." Sumagot si Snowy at lumapit kay Jackie. Nung malapit na siya, tumingin si Snowy sa mukha ni Jackie, at mahina na tinanong ang tungkol sa injury nito. Gentle siyang nagsalita, "Elder Master, ang pulso mo ay na-injured mula sa vibration. Maghahanda ako ng gamot para mas maging smooth ang blood flow mo. Makaka-recover ka pagkatapos ng 10 araw na pahinga." 10 araw. Nagsalubong ang kilay ni Jackie at umiling. "Masyadong matagal yan. Marami pa akong kailangan gawin para sa Illusion Sound Sect. May ibang paraan pa ba para paikliin ang oras, o dagdagan mo na lang ang dosage ng gamot ko?" sabi niya. Nung sinabi niya yon, mukhang kalmado si Jackie, pero frustrated talaga siya. Simula kasi nung nag-fail sila sa pag-atake sa Farmsworth Manor, ang reputasyon ng Illusion Sound Sect sa community ay humina at maraming ibang sects ang nagkaroon ng lihim na diskusyon kung paano pabagsakin ang Illusion Sound Sect. Tinalo din ni Daryl si Jackie sa harap ng lahat. Kaya ang reputasyon niya sa Illusion Sound Sect ay alanganin din dahil dito. Paano mananatili si Jackie sa Sunset Sect main altar ng 10 araw? "Elder Master." Nag-alangan si Snowy habang nakakagat labi at sinabi, "Ang gamot na ihahanda ko ang ideal dosage. Kung itataas pa natin ito, baka mag-backfire ito. Kailangan mo malaman na hindi kami basta-basta nagbibigay ng gamot." Habang nagsasalita, nakatingin siya kay Daryl sa tabi niya, nag-shine din ang mga mata niya habang nakangiti at sinabi, "Oo, may iba nagparaan si Mr. Derby." "HM." Tumingin si Jackie kay Daryl at nagsalubong ang mga kilay nito dahil ayaw niya sa ideya na ito. Si Jackie ay arogante at malungkot na tao. Ang tanging pinagkakatiwalaan lang niya ay sarili niya. Sa puso niya, ayaw niya na isang outsider ang maghihilom ng injury ni Elder. Pero, patuloy si Snowy sa pag-recommend kay Daryl. Hinila nito braso niya at sinabi, "Halos makalimutan na nandito si Mr. Derby, mas marami siyang alam sa medicine kaysa sa akin, kaya baka may ibang paraan pa siya para pagalingin ito ng mas maikli ang oras." Nung sinabi niya yon, hindi maitago ni Snowy ang pagkamangha niya kay Daryl. Tama yan, nag-nod si Jasmine bilang pagsang-ayon din ngumiti siya, at sinabi, "Exceptional ang medical skills ni Mr. Derby. Baka mas may okay siya na gamot." Habang nagsasalita, sinabihan ni Jasmine si Daryl, "Mr. Derby, sorry kung naabala ka namin." Gusto na maiyak ni Daryl nung nakita niya ito. "Anong nangyayari? Ako ang dahilan ng injury ni Jackie, pero ako ang magpapagaling sa kanya ngayon." Pero, sa ilalim ng mapagmatsyag na mga tingin nila Snowy at Jasmine, ngumiti si Daryl at lumapit. Ngumiti siya kay Jackie, "Dahil nirekomenda ako ng Sect Master, at Elder Jeben, susubukan ko ang best ko. Pakisabi sa akin kung paano mo nakuha yung injury mo ng detailed para makahanap ako ng tamang gamot." Kitang-kita ni Daryl ang injury ni Jackie. Pero, kailangan niya pa rin magtanong. Kung tahimik lang siya at magbibigay ng gamit, baka ma-reveal ang identity niya. Pero, hindi nakikikooperate si Jackie. Inasar niya si Daryl, "Hindi ba ikaw ang famous na doktor? Sa art ng medication, ang pag-amoy at pagtingin ang susi. Hindi mo pa ba alam ang kondisyon ko sa pamamagitan lang ng pagtingin?" Nagulat si Daryl nung narinig niya ang sinabi ni Jackie. Obvious na tinitest ni Jackie ang medical skills niya. Nagkataon na si Daryl ang dahilan ng injury nito, kaya kung hindi niya alam kung paano na-injured si Jackie, magiging mahirap ito kung sa tingin lang magbabase. Kahit na naiinis na siya, ngumiti si Daryl at sumagot, "Tama si Elder Master, hayaan mo akong tingnan ito."
Habang nagsasalita, mabagal na naglakad papaikot si Daryl kay Jackie at inobserbahan ito. Sa wakas, pagkatapos ng 2 minuto, ngumiti si Daryl at sinabi kay Jackie, "Kung tama ako, ikaw ay tinamaan ng isang grand weapon at na-injure nito ang pulso mo." Habang nagsasalita siya, nagkunwari si Daryl na malalim ang iniisip habang patuloy sa pagsasalita. "Ang grand weapon na tumama sa'yo ay may strong na killing aura. Hulaan ko, ito ay ang Heavenly Halberd ng Lubu." Kinilabutan si Jackie habang curious na nakatingin kay Daryl. Sobrang nagulat siya at hindi makapagsalita. Ang medical teknike ng lalaking ito ay sobrang makapangyarihan. Hindi niya lang accurate na nasabi ang injury ko, pero alam din niya ang weapon na ipinanglaban sa akin. Nakakamangha ito. Nanginig ang katawan ni Jasmine habang nakatingin kay Daryl. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamangha at respeto. Tama ang judgment ko sa kanya. Si Mr. Derby ay parang isang healer mula sa heaven, walang nagsabi sa kanya kung paano na-injured si Jackie, pero accurate niya itong nahulaan sa pamamagitan lang ng patingin. Nagulat din sila Snowy at ang mga disciples nito habang nakatingin kay Daryl ng may paghanga. Ang galing ng medical skill ni Master Derby. Tama yan, alam na niya kaagad ito sa pagtingin lang. Ang galing. Mukhang arogante si Daryl dahil nakita niya kung paano nagulat ang lahat pero pasikretong tumatawa siya sa loob. Ang interesting nila Jackie at Snowy. Ilang salita lang ang sinabi ko at sobra na silang namangha. Ako ang dahilan ng injury ni Jackie, kaya bakit ako magkakamali? Sa huli, pinuri ni Jackie si Daryl, magaling talaga si Master Derby. Nahulaan mo ito ng tama, nakakamangha ito. Na-injured ako ng Heavenly Halberd. Pwede ko bang malaman mister, kung meron bang gamot na makakapagpabilis ng paggaling ko? Habang sinasabi niya ito, tunog magalang si Jackie. Nawala na ang pagiging arogante nito. Isang medicated bath ang makakapagpaalis ng injury mo. Tumingin si Daryl sa paligid bago kay Jackie. Utusan mo sila na maghanda ng kahoy na timba, at pagkatapos, lagyan ito ng herbs at gamot base sa instructions ko. Magbababad ka dito ng 1 oras at kaagad namang mawawala ang injury mo. Nagpatuloy si Daryl sa pag-iisip, pagkatapos sinabi niya pero, kailangan mo ilagay ang gamot sa tamang sequence. Kailangan din ito ng special method para ma-activate ang energy para magamot ang injury. At dahil dito, kailangan niyo ako. Mukha siyang seryoso, pero sa loob, nakangiti siya. Sa totoo lang, maraming paraan si Daryl para mapabilis ang paggaling ni Jackie. Pero ayaw ni Daryl na deviant si Jackie, kaya bakit niya ito papagalingin ng ganun kadali? Nung sinabi ni Daryl ang medicated batch, hindi niya lang ito basta sinabi lang. Ginawa niya ito para makahanap siya ng opportunity para makaalis ng Sunset Sect. Pinlano ito ni Daryl ng maayos, aalis siya kapag nasa medicated bath na si Jackie. Kahit na mapansin nito na nawala siya, ang buong katawan nito ay makikita kaya hindi ito makakalabas para habulin siya. Nung sinabi niya ito, tumahimik ang buong hall. Sila Jasmine, Snowy at ang iba pang mga disciples, ay may naguguluhang emosyon, habang nakatingin kay Daryl dahil curious sila. Para naman kay Jackie, nag-iba ang facial expression niya at nag-blush. Unnatural ito para sa kanya. Pagkatapos, umiling si Jackie. Hindi ito pwede. Mag-isip ka pa ng ibang solusyon. Habang nagsasalita, puno ng determinasyon ang mga mata ni Jackie, at parang ayaw na makipagnegosasyon. Kasabay nito, bumaling siya ng tingin para di siya nakatingin kay Daryl dahil nahihiya siya. Mahinang sabi ni Jasmine, "Oo nga, Mr. Derby, baka may iba pa tayong kayang gawin." Ang medication bath ay, mukhang. Habang nagsasalita, mukhang naguguluhan siya. Gusto niya magsalita pero tumigil siya. Oh. Nagulat at curious si Daryl. Anong problema, bath lang naman ito. Parehas naman kaming lalaki, kaya bakit nag-iinarte si Jackie na parang babae? Hindi alam ni Daryl na kahit mukhang gwapo at matalinong lalaki si Jackie sa labas, babae ito sa loob. Ang totoo niyan, nung binubuo pa lang niya ang Sunset Set kasama si Jasmine, nakadamit pa rin siyang bilang babae. Pero, nagdadamit panlalaki siya minsan, nagkataon lang na may unuswal na insidente, at naging illusional sound sect master siya. Simula noon, lagi na nagsusuot ng panlalaki si Jackie. Ginawa niya ito dahil malinaw sa rules ng Illusion Sound Sect na bawal maging sect master ang isang babae.
Dahil dito, nagdamit si Jackie bilang lalaki para mapanatili ang posisyon niya. Mawawala ang posisyon niya kapag may nakaalam na babae siya. Maliban sa medicated bath, may iba pang paraan. Nagkakamot ng ulo si Daryl at sinabi, pero, ang iba pang mga solusyon ay katulad lang sa sinabi ni Elder Jen, at may katagalan din mga 10 araw pa kasi bago ka makarecover, kaya ang medicated bath lang ang paraan. Nung mga oras na yon, hindi napansin ni Daryl na babae si Jackie. Ang rason niya sa pagpilit nito ay para makatakas siya. Nung narinig niya ito, nag-alangan siya pero tumango pa rin siya sa huli. Sige na nga. Tumingin si Jackie kay Daryl at sinabi, pero, bago magsimula ang medicated bath, kailangan naka-blindfold muna si Mr. Darby. Hindi malakas ang boses niya pero di maipagkakaila na firm ito. Bakit ko ipapakita ang pure kong babaeng katawan sa isang lalaki? SHT! Nagulat si Daryl dahil hindi niya alam na si Jackie ay isang babae na nagdadamit panlalaki. Hindi mapigilan ni Daryl na mainis, baliw siguro itong lalaking ito. Gusto pa akong naka-blindfold, may mali ata ito sa pag-iisip niya, o baka may obsessive-compulsive disorder. Tumango si Daryl at sinabi, sige lang, walang problema. Kahit na may obsessive-compulsive disorder ka pa, kapag nasa kahoy na batsa ka na, hahanap ako ng opportunity para makatakas. Pagkakita na pumayag si Daryl, nakahinga ng maluwag si Jackie. Itinaas niya ang kanyang kamay para utusan ang mga babaeng disciple na ipaghanda siya ng kahoy na batsa at mainit na tubig sa kwarto. Pagkatapos, tumayo si Jackie at naglakad papunta sa kwarto habang nakasunod sa kanya si Daryl. Nag-aalala si Jasmine sa injury ni Jackie, kaya sumunod din ito kasama si Snowy. Ilang sandali lang, handa na ang batsa at mainit na tubig. Inutusan ni Daryl ang ilang tao na maglagay ng mga herbs at gamot. Pagkatapos, isa-isa nila itong nilagay sa tubig habang sinusundan ang dosage at sequence base sa pagkakasasabi niya. Pagkatapos nito, isang babaeng disciple ang nagdala ng itim na tela at ini-blindfold si Daryl. Kaagad namang walang makita si Daryl. Pero, hindi siya nag-aalala. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Jackie, Elder Master, pwede ka nang lumusong sa tubig ngayon. Pagkatapos mo magbabad ng buo, sasabihin ko sa iyo kung paano mo ma-activate ang energy na nagre-regulate ng internal energy sa katawan mo. Habang nagsasalita, sinabi niya kay Jasmine, na nasa pinto, Sec Master, Elden Jen, itong medicated bath na ito ay isang secret technique mula sa pamilya ko. Dahil dito, kailangan niyo umalis lahat. Sige, babantayan namin ang pinto. Tumango si Jasmine at lumabas na silang lahat. Maraming family techniques ang hindi share sa outsiders, lalo na ang medical knowledge. Naiintindihan ito ni Jasmine sa puso niya. Nung mga sandaling yon, hindi alam ni Jasmine na sinabi lang ito ni Daryl para umalis sila. Kagad naman na silang dalawa lang ang natira sa kwarto. Splash! Dahil alam niyang naka-blindfold si Daryl at hindi siya makikita nito, nakahinga ng maluwag si Jackie. Tinanggal niya ang mga damit niya at dahan-dahan na lumusong sa batsa. Elder Master, ang pulso mo ay na-injured ng vibration, kaya pagkatapos mo lumusong, i-activate mo ang energy mo sa abdomen at idirekta ito sa puso mo. Seryosong ipinaliwanag ito ni Daryl pagkatapos marinig ang pag-splash ng tubig. Sinunod ni Jackie ang mga sinabi ni Daryl. Nagbabad siya sa batsa at nagsimulang inactivate ang internal energy para pagalingin ang pulso niya. Nung nakaposisyon na siya, ipinikit niya ang mga mata niya at mukhang siyang peaceful. Biglang, ang tahimik ng buong kwarto, kahit na ang pagbagsak ng karayom ay maririnig. Kahit na hindi ito makita ni Daryl, nararamdaman niya na fully submerged na si Jackie sa medicated bath nung mga oras na yon. Ito na ang tamang oras para tumakas. Iniisip niya bago niya tanggalin ang blindfold at naglakad papunta sa bintana sa likod niya. Pero, may nakita siya sa batsa sa dulo ng mga mata niya. Nagulat si Daryl. Nakita niya ang isang kaakit-akit na body figure sa gitna ng mainit na tubig. Kaagad na patingin ng diretsyo si Daryl. Wow! Hindi mapigilan ni Daryl na mapahinga ng malalim nung nakita niya ang magandang mukha nito. Sobrang nagulat siya. Ayos lang ba ang mga mata ko? Si Jackie ay isang babae. Nakita ni Daryl na si Jackie ay isang babae na may exquisite na facial features. Ang beauty nito ay hindi maipaliwanag. SHT, isa siyang babaeng nakadamit panlalaki. Ang ganda niya.
Ang ganda niya, nasa isip niya. Nung mga sandaling yun, hindi man lang kumurap ang mga mata ni Daryl. Sobrang namangha siya. Nung sobrang engrossed na si Daryl sa feelings niya, bigla siyang nakaramdaman ng killing aura sa harap niya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.